Ah, Binibini. Binibini, maaari bang humingi ng pabor? magsalita ka. Ako, ang emperador ng dakilang siyasa, kasalukuyan tinutugis ako ng mga rebelde. Nakikiusap ako, Binibini. Iligtas ang batang ito. Ito ang nag-iisang tagapagmana ng siya. Kamahalan, Tunay nga, masusunod po ang inyong utos. maaari ka nang bumangon. Ito ang pabitin ng Maharlika. Kung makabalik akong buhay, tiyak na hahanapin kita. Sa panahong iyon, bibigyan kita ng karangalan. Sige, tiyak na gagawin ko. Nasa unahan na ang emperador. Bilisan mo at sundan mo ako. Patayin. Hindi maganda. Nahahabol na tayo ng mga rebelde. Binibini, mauna ka. Ilalayo ko sila. Kamahalan, mag-ingat po kayo. Habulin sila. Anak, huwag kang umiyak. Ang batang ito ang nag-iisang tagapagmana. Kung mabunyag ang kanyang pagkatao, baka hindi siya makaligtas sa panganib. Tanging makakaya ko ay ang mamuhay ka ng palihim. Anak, mula ngayon ako na ang magiging ina mo. Mabuting bata. Hindi pagod si nanay. Hindi mo na kailangang imasahe ako. Nanay, may maganda akong balita. Nakauna ako sa martial arts school. Talaga? Nakauna ka sa martial arts school? Kahanga-hanga. Kamahalan. Hindi nabigo ng babaeng ito ang inyong inaasahan. Ang batang ito ay may pambihirang talino. Sa hinaharap, tiyak na magiging dakila siya. Son Hongmei, halika dito ngayon din. Ate, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Nangahas kang magtanong sa akin? Ang anak mong nakuha ba niya ang unang pwesto ng anak ko sa paaralan ng martial arts? Ate, mali po ang akala ninyo nakuha ni Xiaofeng ang unang pwesto dahil sa kanyang tunay na kakayahan. Tunay na kakayahan? Karapat-dapat ba siya? Ako ang diretsahang anak ng angkan. Tanging ang anak ko lamang ang may karapatang magtagumpay. Isang hamak na tulad mo ay nanganak ng isang hamak. Nangahas siyang kunin ang unang pwesto. Ate, hindi ba naman po kayo nagmamalabis? Nagmamalabis? Alipin ka lamang nun paman. Ang anak mo ay isinilang na mababang uri. Samantalang ako ay diretsahang anak ng angkan. Ang anak ko ang itinakdang maging pinuno. Paano siya nangahas na nakawin ang kinang ng anak ko? Mula na ngayon, ang hamak na ito ay magiging tagasalo ng anak ko. Bawal na siyang mag-aral ng martial art. Huwag po ate, ang ginagawa ninyo pong ay sisirain ang batang ito ate. Lagi niyo pong itinatratong katulong ang trato sa akin, hindi ako nagrereklamo. Ngunit, nakikiusap ako, huwag niyo pong gambalain ang anak ko. Ayaw mong makinig sa akin? Itong hamak na, paano nangahas ang anak ng kerida na bastusin ang direktang anak? Dalhin ang parusa ng pamilya. Inay, Xiaofeng. Pakawagan niyo ako. Ate, nakikiusap ako. Palagi niyo na lang po akong itinuturing na katulong. Tanggap ko na. Ngunit pakiusap ko po. Huwag niyo pong ipagkait sa anak ko ang pagkakataong matuto. Hindi ka ba marunong umintindi ng salita? Papaluin ko siya hanggang siya umintindi. Sige. huwag. Arg. Aray. Huwag niyo pong saktan ng nanay ko. Mababang uri kang umalis ka sa harap ko. Xiaofeng. Tiyahin pakiusap ko po. Magiging sunod-sunuran ako na tagasalo ni Kuya mula na ngayon ipatawad niyo po ang nanay ko. Yan ang tamang pag-uugali. Tigil. Nanay, Anak ng keridang hamak. Huwag nang mangarap umangat sa antas sa hinaharap kapag itong hamak na ito'y muling nangahas na nakawin ang kinang ng anak ko. Papatayin ko ang lahi niyo. Siwal? Imelin, Nainay. Kadiri ang lugar na ito, ang init na nga dito. nanay, ayos ka lang po ba? Ayos lang si nanay. Sanhi lamang ito ng hamak na pinagmulan ko. Naipasa ko sa iyo ang kahihiyan at hadlang sa iyong tagumpay. Si Xiaofeng ang tanging tagapagmana ng maharlikang angkan. Kailangan niyang matuto, hindi ko siya pwedeng pahadlangan.
ang kahaliling hari. Saan ka na naman nagtatago? Prinsipe Corona, saan ka ba talaga? Kamahalan, huminahon po kayo. Mga gwardiyang imperial, lahat ng 8,000 lihim ay ikinalat na at naghahanap ng buong lakas para sa kinaroroonan ng prinsipe. Kamahalan, Hey sis, noon, nasa hangganan ako noon, hinahabol ng mga rebeldeng puwersa at malubhang na sugatan. Ngayon, 10 taon na lang ang natitira. Kaya naman dapat ibuhos natin ang lahat para mahanap ang prinsipe agad. opo, Dagdag pa kung mahahanap natin. Ang babaeng tumanggap sa prinsipe. Ako dapat bigyan ko siya ng titulong Inang Reyna upang matamasa ang karangalan. Pagkamatay, maaaring pumasok sa templo ng ninuno. masusunod po ang utos ninyo. Inay. Huwag kang mag-alala. Huwag kang malungkot. Di mo rin buwi. Hindi na pwede ka para mananatili akong masunurin sa tabi ni Kuya. Bilang kanyang tagasunod, sa ganitong paraan hindi ka na nila awin. Hindi. Kailangan mong mahusay matuto kung hindi magsasayang ako sa tiwala ng iyong ama. Sa iyong mga balikat nakasalalay ang isang napakahalagang responsibilidad. Anong responsibilidad? Malalaman mo. Kapag matanda ka na, sa madaling salita, kailangan mong mahusay matuto. Pinakamainam kung kaya mong makapasa sa pagsusulit militar at mamukod tangi. Pero ang gagawin ko, Chin, aawayin ka nila. May ideya ako. Sa mga pagsusulit sa martial arts school, dapat lang magpakita ng mahina, magpakita ng kahinaan, itago ang tunay mong lakas. Tapos, sa pagsusulit militar, ang malaking pagpili, ipakita ang tunay mong kakayahan at makuha ang pinakamataas na titulo. Ang unang tuntunin ng aming angkansan sino mang makamit ang pinakamataas na titulo sa pagsusulit. Ang magiging tagapagmana ng pamilya. Sa panahong iyon, walang makakaapi sa atin. Inay, huwag kang mag-alala. Kapag dumating ang panahon, sigurado kong kukunin ko ang pinakamataas na titulo para gantihan ka, Inay. Gagawin kong magbayad ng maaari rapi. So, kalbidin biyaw. Hindi. Huwag ninyong sasaktan ang nanay ko. Ikaw na mababa. Bumalik ka sa daan ko. Inay! Darasin ba't gusto araw ang tindagot at matutunong kakayahan? Mananalo ako ng unang pwesto sa pagsusulit militar at magkamit ng respeto para sa iyo. Ikaw ay hahakbang sa entablado ng pagsusulit militar bukas ngayon. Gusto kong subukan ang iyong kakayahan. Ang unang pwesto ay tatanggap ng gabay ko mismo. Ang huling pwesto ay luluhod bilang parusa hanggang paglubog ng araw. Susunod. Susunod. Sayang lang sa espasyo. Ngayon, iaanunsyo ko ang resulta ng entablado. Sun Hu 10 panalo sa 10 laban una sa buong paaralang pandigma. Mga mababa ang lahi tulad nila kaya kong humarap sa 10 ng sabay. Hindi ito mahirap. Sun Hu ang pinakamagaling na mandirigma na nakita ko, siya rin ngayong taon ang pinaka-promising na kandidato sa parangal tungkol naman kay Qin Feng. Siya ang walang kwentang kalahok na nakita ko. 10 talo sa 10 laban, pinakahuli talaga. Hahaha, kahit ang basura ay pwede pang i-recycle, pero ang isang tulad nito na walang kwenta, karapat-dapat lang maging tapakan ko. Qin Feng, buhatin mo itong karatula at luhod dito bilang parusa, hindi ka pwedeng tumayo bago lumubog ang araw. Kuya, natalo lang po ako sa laban. Hindi na kailangan na apihin ako ng ganito. Sa labanan sa entablado, ang nanalo ay hari, ang talo ay walang silbi. Hindi ka manalo kahit isang laban. Ang tawag sa iyo ay walang kwenta, ay binigyan ka pa ng kredito. Bukas lahat kayo ay hahakbang sa entablado ng pagsusulit militar upang paglabanan ng ranggo. Kung ayaw ninyong maging walang kwenta, patunayan ninyo ang sarili gamit ang kamao. Ama, pagkatapos ng lahat, si Qin Feng ay anak-aral nyo rin. Bakit ninyo siya ginaganito? Paano ko siya tinatrato? Kung ikaw ay walang kwenta, aminin mo ang iyong kawalan ng kakayahan, luhod ka na ngayon.
Bukas sasabak tayo sa entablado ng pagsusulit militar. Ito lang ang pagkakataon namin ni nanay na baguhin ang aming kapalaran. Kailangan kong magtiis hanggang wakas at mamangha ang lahat sa isang gawa. Cuero, kahit siya mismo sa tingin niya ay wala siyang silbi, ikaw ay hindi dapat mag-alala para sa kanya nang hindi kailangan. Chinfeng, tumayo ka na mabilis. Bakit ba ikaw ay madalas nagsasanay ng todo pero hindi makatalo kahit kanino? Siguro, limitado ang aking natural na talento, Suero. Paumanhin. Huwag mong sabihin yan, maging malakas ka man o mahina, ikaw pa rin ang paborito kong tao sa buhay na ito. Wala akong ibang pakakasalan kundi ikaw. Sa mga nakaraang taon, sinadya akong magpigil at nagpatalo. Ngunit si Suero ay palagi nasa tabi ko. Kung kaya kong makuha ang titulong scholar sa entablado ng pagsusulit militar, sigurado akong pakakasalan ko siya. Chinfeng, tandaan mo kahit ano pa ang mangyari sa laban ngayong araw, kailangan mong umuwi ng ligtas. Chinfeng. Lumayo ka sa babae ko. Huwag mo akong padadahasin. Kabalbalan kailan pa naging si Suero ang babae mo. Hoy, Hahaha. Ang mga magulang ni Suero ay pumayag nang ipagkasundo si Suero sa akin pagkatapos kong manalo ng unang pwesto. Public ako para pakasalan siya. nasabi ko na dati hindi kita gusto, hindi ako papayag dito. Ibalik mo ang bagay kay Chinfeng. Ibalik mo kay Chinfeng. Sige. Kung gusto mo, lumuhod ka at pulutin ito. Huwag kang lumampas. Suero. Ang ganda mo, bakit ang iyong mga mata bulag naman? Ako ang direktang inaapo ng pamilyang Sun Guapo at mahusay pambihirang may talento sa madaling panahon. Magiging top scholar din ako sa pagsusulit militar. Samantalang si Chinfeng, itong hamak, ay anak lang ng kabit na hamak. Hindi siya makatalo kahit kanino. Pwede lang siyang maging aso ko. Paano mamili? Hindi ba malinaw sa'yo? Nasabi ko na, kahit 10,000 beses pa akong pumili, si Chinfeng pa rin ang pipiliin ko. Hindi kita pipiliin kailanman. Sige. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano ka walang silbi ang lalaking pinili mo. Chinfeng, tumayo ka lang at maging punching bag ko kung hindi. Ididiskwalipika kita sa pagsusulit militar. Ikaw. Sabi ni nanay, kailangan kong magtiis. Kailangan kong magtiis hanggang nasa entablado. Kapag nanalo na ako ng unang pwesto, maibabalik ko ang lahat ng pagpapakahiya sa kanila. Ha ha ha. Mabuti. Napakabuti. Mas masunurin pa sa aso ko. Tama na. Ano? Nagsusuka ka na ng dugo sa isang suntok lang, hindi pa ako nagsisimulang gumamit ng puwersa. Tama na. Xiaohu. Anong ginagawa mo? Hinto. Xiaohu. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Ang anak mo inagawang babae ko. Tinuturuan ko siya ng leksyon. Ano? Gusto mo rin bang ako ang magtanggal sa kanya sa paligsahan? Chinfeng bata pa siya at hindi niya naiintindihan. Kung may problema ka, humarap ka sa akin. Pero nakikiusap ako. Huwag mo sanang kanselahin ang karapatan niyang sumali. Humarap ka sa akin? Sige. Kung kaya mong salubungin ang 3 suntok ko, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Ano sa tingin mo? Sige. Sang-ayon ako. Inay. Huwag. Sunhu. Masyado ka nang lumalayo. Masyado na. Mga aba nararapat tapihin. Sige na. Ako na ang sasalo ng suntok para sa anak ko. Sige. Inay. Inay. Anak. Hindi ka pa nakakakuha ng rango. Kapag nakapasa ka na sa examen militar at maging top scholar, saka palang mababago ang buhay natin. Hoy, kung mas mababa ang pinagmulan, mas mahirap ang buhay. Maayos ka pa naman. Sige na. 2 suntok pa. Kung ang anak mo ay makakasali o hindi. Nakasalalay kung mas matindi o mas matindi ang mga suntok ko. Sunhu, huwag kang lumayo. Hahaha. Masyado na. Ang nanay mo ay ipinanganak para apakan ng nanay ko. Ikaw ay ipinanganak para apihin ko. Ito ang tadhana.
Anak. Ayos lang. Ang iyong kinabukasan ay mas mahalaga kaysa buhay ko. Ngayon, inay. Dapat kitang tulungan. Hahaha. Sige. Dahil ikaw na ang naghahanap ng kamatayan, huwag mo akong sisihin. Sunhu. Nakikiusap ako na iligtas. Pangako. Hindi na ako kailanman makikipag-ugnayan sa kanya. Swero sa wakas ay nakikilala mo na si Chin Feng ay isang hamak lamang. Anong klaseng tao si Chin Feng ay walang kinalaman sa'yo. Ngunit kung nais mo akong pakasalan, hindi ito magiging madali, maliban na lang kung maging top scholar ka sa military exam. Mabuti ikaw mismo ang nagsabi. Sa aking kakayahan ang pagiging top scholar sa military exam ay walang kahirap-hirap. Bukas maghintay ka lang ng masunurin na puntahan at pakasalan kita. Ngunit Shweru, alam mo ba kung bakit pinapayagan ko ang hamak na ito na sumali sa paligsahan? Dahil nais kong sa harap ng lahat sa legal na paraan. Siya'y bugbugin hanggang mamatay. 30 taon sa silangan ng ilog, 30 taon sa kanuran ng ilog. Hintayin mong magtagumpay ako. Maghintay na magtagumpay ka. Isang hamak na tulad mo nangangarap pa ring magtagumpay. Magpakain ka ng tay. Chin Feng, ang mga sinabi ko kanina ay para lang udyukan si Sunhu, huwag kang mag-alala. Ano man ang resulta ng paligsahan, hindi ko siya pakakasalan. Shweru, nangangako ako sa iyo. Talagang mananalo ako bilang top scholar sa military exam at mapapangasawa kang maringal. Sa iyong kakayahan, bumalik ka lang ng ligtas. Anumang ibang resulta ay hindi ko inaasahan. Ina. Tita May. Ina, patawad po. Ako ang walang silbing ina. Ako ang pumigil sa'yo. Ako ang dahilan kung bakit. Danas mo ang lahat ng hiya ni hindi mo maipagtanggol. Ang babaeng mahal mo. Tandaan mo sa buhay. Kaano man karami. Ang iyong kabiguan. Ngunit, sa military examination stage, dapat kang manalo kahit minsan. Ina, ipinapangako ng anak mo bukas sa military examination stage, bibigyan kita ng karangalan. Ipapakita ko sa mga nangmamaliit sa atin ang bagong ningning natin. Ina, mangangako ang anak mong lisanin ng bayan at hindi babalik hanggang magtagumpay. Bakit kailangang ibaon sa sariling lupa? Yang bawat burol ay maaring libingan. Chin Feng, sumapa ka sa entablado. Ako na ang bahala kay Tita May. Noong mga panahong iyon, dito mismo ako nagtiwala ng tagapagmana sa isang babaeng magbubukid at iginawad ko rin ang kalahati ng agimat na dragon. Mga mamamatay tao, mahal na hari, mag-ingat, protektahan ang emperador. Ina-ambush tayo. Ang mga mamamatay tao ay sanay. Mga eksperto sila sa antas na Grandmaster, mahal na hari, kailangan ng umalis. Susubukang umalis? Hindi ganun kadali. Walang hiya ka. Paano mo nagawang paslangin ang emperador? Paslangin, itong isinusumpa nating emperador ang pinapatay. Kung ang isinusumpa nating emperador ay nanatili sa palasyo, wala sanang makakapanakit sa kanya. Sayang naman,
Iginiit niya ang paglabas para maghanap ng kamatayan. Kung tiyon, hindi niya ako masisisi. Sa liwanag ng araw, naglakas loob kang pumatay gamit ang sandata. Nakakapinsala ang paghagis ng dahon at bulaklak. Hindi ko inaasahan sa liblib na lugar na ito. Mayroong dalubhasa sa antas na martial god. Malas tayo ngayon. Mga kapatid, umurong na. Mahusay na kasanayan. Salamat sa tulong mo, Batang Bayani. Sabi ng aking ina nung bata pa ako, kapag nakakita ng kawalan ng katarungan, kailangang bunutin ang iyong espada. Masyado kang magalang, Ginoo. Mag-ingat. Batang Bayani. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Ginoo. Ang lugar na ito, madalas may mga bandido. Ang matalino'y di tatayo sa mapanganib na pader. Ginoo, dapat kang umuwi ng maaga. Ang aking anak. Nawala dito nung bata pa siya. Kung siya ay kasama ko pa rin. Siguro ay magiging kasing edad mo, Batang Bayani. Ang aking ama ay maaga ring umalis. Sana ikaw, Ginoo, makasamang muli ang iyong anak agad. Meron akong mga kailangang asikasuhin. Paalam na. Batang Bayani. May nahulog ka, Batang Bayani. Ito ang kalahati ng aking dragon pendant. Maari kayang ang binatang iyon ay... May biyasekyab ang binata o na may pambihirang galing ay ang Prinsipe Corona sa Separdian. Mayroon siyang kalahati ng dragon pendant. Malaki ang posibilidad na siya nga aking anak. Ngunit ang Prinsipe Corona ng isang bansa ay hindi maaaring kilalanin ng basta-basta. Ang pagkakaroon lang ng token na ito ay hindi sapat. Kailangan ng blood test para makumpirma ang relasyon. Ang Jade Pendant na at taong may dugos ang Prinsipe Corona dito. Mabuti. Ayusin agad ang blood test. Dagdag pa rito mabilis na habulin ang binatang iyon at lubusang imbestigahan ang kanyang pagkatao. Sumusunod ang inyong lingkod sa utos. Tablado ng pagsusulit militar, ang mga panalo ay uusad, ang mga talo ay aatras. Buhay at kamatayan ay sarili ninyong sagutin. Kung mananalo ka ng 10 laban, ng sunod-sunod direkta kang irerekomenda bilang militar na kalahok. Kung matatalo mo lahat ng mga militar na kalahok, ikaw ay magiging ang nangunguna sa pagsusulit militar. Ipapanalo ko ang entablado, sinumang hindi takot sa kamatayan, umakyat kayo. Ako. Isa-isa lang ikaw. Akyat. Teka, nagmamadali ako, ikaw at ikaw, sabay-sabay kayong lumaban sa akin. Gusto kong lumaban ng 10 ng sabay-sabay. Huwag kang bastos. Huwag kang mayabang. Ano ang ipinagmamalaki mo? Bakit ganyan ka mayabang si Sun Hu? Hindi ito kayabangan. Ito ang kanyang kakayahan. Hindi na kailangan ng pagpapakumbaba. Ang direktang anak ng pamilyang martial arts, pambihirang pinagpala. Ngayon ay kalahating hakbang na sa Grandmaster. Sapat na siya para durugin ang lahat ng kabataan sa ilalim ng kanyang mga paa. Talaga ba? Paaring hindi ganoon. Ano ka ba, hampas lupa? May opinion ka pa? Kung meron ka lang kahit kaunti ng talento ni Sun Hu, sapat na iyan habang buhay. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na talento. Hahamon ako. Ako rin. Huwag kang bastos. Talagang karapat-dapat na anak ng Sun, pinakamahusay sa martial arts. Hindi matatalo sa entablado. Sa kanyang galing, hindi lang maging examinee sa militar, maging pinakamataas na scholar militar ay higit pa sa sapat. Halos Grandmaster na. Nakakakilabot! Mahusay Sun Hu, kaya niyang humarap sa 10. Direkta ng i-recommenda bilang examinee. Pagkatapos ng ibang examinees ay mapili.
maaari silang lumaban sa entablado. Yang huling tagapagtanggol sa entablado, ang magiging top scholar sa The Militar. Sun Hu, parity ko ng bumaba. Huwag magmadali. Hindi pa ako nasisiyahan. Nakakabagot itong military exam. Nagpunta ako ngayon. Nais ko ang unang pwesto. Determinado akong ipagtanggol ang entablado. May iba pa bang di takot mamatay? Na nais pang umakyat? Puro kayo mga hamak. Wala sa inyo ang mga ngahas. Mukhang ang top scholar sa militar ay ako na nga. May iba pa? May iba pa? Kung gayon, walang nangangahas hamunin si Sun Hu. Idinedeclare ko ang top scholar ng military exam na Maray. Teka muna. Ako na. Sandali. Pupunta ako. Chinfeng dugo yumagos na sa entablado. Paanong nangahas ka hamak umakyat? Ngayon nandito ako para ibalik lahat ng kahihiyan na binigay mo sa paglipas ng mga taon. Chinfeng, nababaliw ka na ba 10 taon ka na sa eskwelahan at wala ka pang natatalo pero nangangahas ka pa ring umakyat hamunin si batang Master Son? Chinfeng, umalis ka na. Ang entabladong ito ay para sa mga eksperto sa martial arts. Para sa hamak na tulad mo na umakyat ay humihingi lang ng kahihiyan. Nakakainsulto ito sa entablado. Bumaba ka, bumaba ka, bumaba ka, bumaba ka, bumaba ka. Nagpasya ang korte. Lahat ng nagsasanay ng martial arts ay may karapatan sa entablado ng pagsusulit militar. Anong karapatan niyong paalisin siya? Shweru, salamat. Gawin mo ang lahat sa laban na ito. Kung may panganib ang pagsuko ay di kahihiyan. Para sa iyo at kay Ina, gagalingan ko talaga kung tungkol sa panganib itong hamak walang kakayahan niyan. Susweru, kahit ngayon pa kakampi ka pa rin sa hamak na ito, lumayo ka sa kanya ngayon din. Ang ginagawa ko ay walang kinalaman sa iyo. Sige, tila sinasadya mong inisin ako. Tama kung gayon, ngayon maglalaro ako ng mas kapanapanabik. Gusto kong pumirma ng kontratang kamatayan sa hamak na ito. Hindi lang ang pagiging mas magaling, kundi pati buhay at kamatayan. Ano, kontratang kamatayan? Oo, hindi mo ba siya gusto? Papatayin ko itong hamak sa harap mo mismo. Halika, pirmahan ang kontratang kamatayan. Lahat ng pang-aalipusta mo aking gagampanan para sa iyo. Chinfeng, huwag mong pirmahan. Hindi mo siya matatalo, ginagamit niya ang pagkakataong ito para patayin ka. Kung di ka maglakas loob pumirma, bumaba ka agad. Aminin mong ikaw ay hamak. Di iyan masyadong nakakahiya. Kung mawala ang buhay mo mamaya, magsisisi ka ng huli na. Chinfeng, kung di ka maglalakas loob pumirma, luhod ka at mamalimos ng awa. Mamalimos ng awa. Kung di kita mapapatay ngayon, ituring mo akong inutil. Ngayon, hindi lang ang pagiging mas magaling, kundi pati buhay at kamatayan. Mabuti pagkatapos ng maraming taon, sa wakas nagpapakita ka na ng tapang. Gayunpaman, ang pagpapakita mo lang ng tapang sa isang beses na ito, magsisilbing iyong huling mga salita. Tapos na ang usapan, tingnan natin ang tunay mong kakayahan. Hindi ko inaasahan na si Sun Hu ay nalupig ang Fierce Tiger Fist. Ang suntok na ito ay hindi lang kayang talunin si Chinfeng kundi pati isang totoong tigre ay kayang patayin nito. Maghanda kang mamatay. Chinfeng, kanina ang yabang mo, di ba? Akala ko talaga ay mayroon kang tunay na kakayahan lumabas na. Ang alam mo lang ay paano magtago na parang pagong at patuloy na umiiwas. Tingnan natin kung gaano katagal ka makakaiwas. Mababang uri, alam lang umiwas. Sumuko ka na lang. Hindi ako napunta rito para panoorin ang paghabol ng daga. Ang taong ito na umaakyat sa entablado ay nagpapakatanga lang. Kahit pagong di kasing galing magtago. Chinfeng, labanan mo ako. Gusto kitang patayin. Sa harap mismo ng Susweru. Tapos na. Maghanda kang mamatay. Hindi. Anak, Isa ka, Didi. Isa mga nakatlo. Ang anak mo ay ipinanganak bilang mababang uri. Anak ng Kerida, mababang uri. Hindi dapat mangarap lumampas sa estado. Mababang uri. Karapat dapat pagmalupitan. Dahil ikaw ay isang mababang uri, gusto mo pa rin magtagumpay. Pumunta ka sa impyerno. Dumating na ang panahon ngayon para pahangain ang lahat.
Dumating na ang oras panoorin ninyo akong mamangha. Hindi ko akalain na isang hamak may ganito kang kakayahan. Mukhang kailangan ko ring ilabas ang aking buong lakas. Imposible na lusutan niya ang antas ng Grandmaster. Lakas ng Grandmaster, sapat na para talunin ang mga kasabayan. Di ko inaasahan si Sun Hu, nagpipigil pala siya. Dahil ikaw ay isang hamak, gusto mong magpanggap na mahina, hayaan mong ipakita ko kung sino ang tunay na tigre. Tigre sa aking paningin, isa ka lang pusang may sakit. Ito'y di ka panipaniwala. Ito'y imposible. Paano nagkaroon si Chin Feng? Itong hamak na magkaroon ng lakas higit pa sa antas ng Grandmaster. Kaya si Chin Feng ay nagtatago ng lakas pala. Ang pamilyang Sun Hu umaapi at nanlait sa akin, tiniis ko ang lahat. Ngayon ang araw na magbabayad kayo sa inyong mga gawa. Inay, nagbigay ako ng dangal sa iyo. Imposible. Paano ito nangyari? Paano nagawa ng anak mong hamak na daigin ang aking anak na pinagpala ng langit? Natalo ang anak ko ng maraming taon panahon na para manalo siya. Mahal na hari, hindi ako nabigo sa iyong tiwala. Si Xiaofeng ay nagtagumpay. Malapit na siyang maging pinakamahusay. Imposible, paano ako matatalo? Paumanhin, inay, ang iyong anak ay nagdulot ng kahihiyan. Okay lang. Anak ang nawala mong dangal, tutulungan kang mabawi ni inay. Ang iyong pinagmulan ang siyang magpapasya sa inyo. Punong taga-suri pakianunsyo ang resulta. Idineklara ko ang pinakamahusay. Benpiri ka mahusay sa session na ito. Sun Hu. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Malinaw na nanalo ako. Bakit siya ang pinakamahusay? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Malinaw na nanalo ako. Bakit siya ang nanguna? Napakasimple. Dahil isa kang hindi rehistrado, isa kang may ina lang at walang ama. Mahirap ka na kulang rehistro. Kahit nanalo ka pa, walang bisa ang resulta. Tama. Sa rehistro ng pamilyang Sun, walang pangalang Chin Feng maliban kung makita mo ang iyong ama, aminin ang iyong lahi at magparehistro. Kung hindi ka lang kwalipikado sumali sa paligsahan, makakasuhan ka rin. Walang kwalifikasyon ang mga di-rehistrado na sumali sa patimpalak mga tanod dakpin si Siyabra sa Pakuan. Gino. Hindi ito patas, Ginoo, malinaw na nanalo si Xiaofeng at hindi siya direhistrado. Ang tunay niyang ama ay ang kasalukuyang emperador. Sun Hongmei, nababaliw ka na ba? Nagsasalita ka ng walang saysay dito kahit ang emperador pinakikialaman mo. Karaniwang tao na nagbubulaan sa emperador ay krimen na parusang kamatayan. Gusto mo bang mamatay? Ano-anong kasalanan? Lahat ng sinabi ko ay totoo. Inay, ang iyong sinabi, totoo ba ito? Totoo noon, hinahabol ng rebelde ang emperador at ipinagkatiwala ka sa akin bilang ulila. Pinakiusapan niya akong alagaan ka. Ngayon, lumaki ka ng may kakayahan. Oras na para sabihin ang katotohanan. Tigilan mo ang walang kwentang salita, Sun Hongmei. Ang emperador, ang pinakamataas, gaano siya kaginoo? Paano niya ipagkakatiwala ang ulila sa iyo, isang babae sa nayon? Ang pagsabi nito ay krimen ng panlilinlang sa pinuno at parusang kamatayan sa 9 na henerasyon. Sa tingin ko, gusto lang niyang maghiganti sa pamilyang Sun, kaya nagsasalita siya ng kalokohan dito, gustong hilahin pababa ang pamilyang Sun. Gino, pakitingnan ng malinaw, wala itong kinalaman sa amin. Huwag mag-alala. Alam ito ng opisyal na ito. Walang kinalaman ito sa inyong lahat. Ito ay dahil sa babaeng ito. Sa nayon nagsasalita ng kalokohan, hindi alam ang kahihinatnan. Mga tanod dakpin ang mababang lahi na nandaraya sa pinuno. Nagkasala ng malaking pagtataksil para sa akin. Naghahanap ng kamatayan. Naghahasid ka bang rebellion mga tanod mga mamamana maghanda? Nagre-rebelde ka ba? Mga bantay, mga mamamana, humanda!
malalakas na pana at balestra. Sumuko na kayo agad, huwag lumaban. Chinfeng, patay ka na ngayon. Kahit gaano ka pa kalakas mag-isa, hindi ako naniniwala na kaya mong labanan ng hukbong ito na libo-libo. Tama. Patayin siya. Tapang mong labanan ng militar, walang pakundangan talaga. Tagapagsiyasat, Gino. Pakiutos agad na itong bitayin agad. Huwag. Hindi pwede. Siya nga ang anak ng emperador. Hindi niyo siya pwedeng saktan. Son Hongmi, matigas ka pa rin bang naninindigan? Kung si Chinfeng nga ay anak ng emperador, ako naman ang magiging anak ng Jade Emperor. Magkalat ka muna bago ka humatol. Anong klaseng nilalang ka ba? Karapat dapat ka bang magpalaki ng prinsipe? Opo, paglaban sa militar, pagkapan ng prinsip ay mga krimen na di mapapatawad. Mga bantay, barilin ang karaniwang tao na nagpapanggap na prinsipe hanggang mamatay sa pana. Bilang babala sa iba, Walang mananakit sa aking ina. nagre-rebelde ka pa rin? Ito ay pagre-rebelde. Mga bantay, dahil hindi ito ang hukbong pananggalang. Bitayin ang dalawang ito na tatarin ng libong hiwa. Sino ang magtatangkang lumaban sa prinsipe? Sino ang mangangahas kumilos laban sa prinsipe? Ano? Prinsipe. Ilan ba anadaan adik banil ala amam ang bayi somos? Hamos amos terikim ginigat akipat ken kidi ein budget. Ilan mga ulo mo? Nangangahas kumilos laban sa prinsipe? Si Chinfeng talaga niyang prinsip. Hindi. Imposible. Paano kaya si Chinfeng maging dugong maharlika? Sa tingin ko rin ay imposible. Ang aming dakilang siya, emperador, ay napakamagiting at banal. Paano siya magkakaroon ng inapo tulad ni Chinfeng itong hamak? At sino ka? Itong hamak na biglang sumulpot. Bakit mo sinasabi na siya ang prinsipe? Ako ang punong taga-alaga. Nakyam na naglilingkod sa tabi ng emperador. Tinatanong mo kung bakit. Indispension dig, ligaw na isanagad. Malapit sa emperador. Sinabi niya talaga na si Chinfeng ang prinsipe. Kung gayon baka nga, siya nga talaga. Sabi niya siya ang punong taga-alaga at naniniwala ka sa kanya? Tama. Salita lamang ay walang patunay. Hindi ba ang punong taga-alaga laging sa tabi ng emperador? Paano naman siya napunta sa aming malayong liblib na lugar? Tama. Sabi mo ikaw ang punong taga-alaga. Meron ka bang patunay? Kung nagpapanggap ka, arestuhin ka rin namin. Dahil alam kong hindi mo alam, tingnan mo mabuti. Ano? Ano ito? Gintong selyo ng imperyo. Ikaw nga talaga ang punong taga-alaga. Kung nandito ang gintong selyo, walang dudang totoo. Paano ang gintong selyo? Sino ang nakakaalam kung peke ba o hindi? Nakita ko na dati ang gintong selyo. Itong isa ay tunay ngang totoo. Ito kaya ibig sabihin, ako nga talaga ang prinsipe. Kaya ibig sabihin, ako talaga akong prinsipe. Oh, hindi ka lolokohin ni nanay, ang emperador nga ang nagbigay sa iyo sa akin. Tama, ang punong Ewanuko ay nagkumpirma nito para sa'yo. Oo naman, totoo ka. Kung ako ang prinsipe, ikaw naman, Sueru ay magiging prinsesa ka. Talaga? Tapos bigla na lang mula sa pagiging ordinaryong babae, ako'y magiging prinsesa. Imposible. Huwag kang mangarap. Hindi ka maaaring maging prinsesa. At si Chinfeng, itong mababang uri ay hindi rin maaaring maging prinsipe. Ang punong Ewanuko mismo ang nagsabi na si Chinfeng ang prinsipe. Ano pa ang hindi mo pinaniniwalaan? Paano kung itong punong iwan ko ay isa ring impostor? Isang piraso lang na gintong tatak kahit sino ay kayang pekein. Kahit ang selyo ng emperador ay napeke na ng mga tao. Napatunayan mo na ba kung tunay o peke ang tatak na ito? Tama. Lalo na ang pagpeke paano kung totoo pero ang punong Ewanuko aksidenteng nahulog ang gintong tatak at napulot lang niya ito. Ginagawa ba siyang punong Ewanuko? Sa tingin ko si Sun Hongmei na ito ay ordinaryong babae lang. Talagang imposible na kilalanin niya ang emperador. Totoo yan. May alaga ito sa angka ng hari at sa prinsip. Isang seryosong usapin, mas mabuti mag-ingat. Men bebas, babarm agam mag-aingat. Ilan ba ang gusto ninyo? Tama. Naalala ko lang, ang Tiyoko ay general ng garrison dati. Ang utos ng emperador para sa kanyang paglipat ay personal na inanunsyo ng punong Ewanuko. Kilala niya ang punong Ewanuko. Maaari kong tawagin ang Tiyoko at malalaman natin agad sa isang pagpapatunay. Tama. Anak, tawagin mo ang tiyo mo. Hindi natin pwedeng hayaan ang grupong ng mga walang alam gumamit ng impostor upang yurakan ang dangal ng angkan. Teka muna. Meron akong tanong. Gusto kong itanong sa punong Ewanuko. Ano nung tanong? Teka. May tanong ako. Nais kong tanungin ang punong Inuko. Anong tanong?
Magsalita ka po. Si Qin Feng bilang prinsipe tagapagmana ay pawang salita lamang na walang katibayan? Anong katibay ng meron ka? Tama. Hindi ito bagay na malulutas sa pakikipag-usap lang. Anong katibayan ang mayroon ka? Gusto mo ng katibayan? Ito ba ang kalahati ng Jade Pendant? Yo? Akin yan. Nagtataka ako kung saan napunta, kaya pinulot mo. Hindi. Ang kamahalan ang nakahanap ng pendant. Sa kanyang kamay, meron siyang ibang kalahati. Ito. Ito. Oo. Ito ang kalahati ng pendant ng dragon. Nung panahong iyon, personal itong ibinigay sa akin ng kamahalan. Palagi ko itong kasama si Xiaofeng. Kung ganun, walang duda. Ikaw ay ang tunay na prinsipe tagapagmana. Ang matandang lingkod na ito ay bumabati sa prinsipe tagapagmana. Punong Eunuko. Maaari ka nang tumayo. Ako, ito. Ang husay ng iyong palabas. Sa kasamaang palad ang totoo ay hindi magiging peke at ang peke ay hindi magiging totoo. Ikaw, itong mababa ang pinagmulan. Kahit magsalita ka hanggang mamutla, mababa ang pinagmulan ka lamang. Hindi ka maaaring maging prinsipe tagapagmana. Paulit-ulit mong minamaliit ang prinsipe tagapagmana. Gusto mo bang patayin ang 9 mong henerasyon? Huwag mo akong subukang takutin. Pagdating ng aking tiyo, kayo ang tunay na mamamatay. Ganon ba? Natatakot ako pagdating niya. Luhod lang siya sa harap ko at magmakaawa ng awa. Ikaw na mababa ang angkan nang ahas pang magpanggap sa punong Eunuko. Heto na ako. Subukan mong pilitin akong lumuhod. Tiyo, dumating na rin kayo. Ang tapang ng mga taong ito. May nagpapanggap na prinsipe tagapagmana at ang isa nagpapanggap na punong Eunuko. Pakiusap, bilisan niyo at balatan sila ng buhay. Nangahas magpanggap na mataas na opisyal. Sa tingin ko, sawa na silang mabuhay. Jiang Tianpeng, sino sa tingin mo ang sawa ng mabuhay? Jiang Tianpeng, sino ang gusto ng mamatay? Punong Eunuch. Punong Eunuch, anong sadya mo rito? Tiyo, bakit ka nakaluhod? Sa kanila, puro impostor lang sila. Ikaw na hamak! Siya ay ang punong Eunuch. Nang mailipat ako sa Jiangnan bilang Commissioner Militar, ang kautosang imperial ay personal na ipinahayag ng punong Eunuch. Kahit na hindi ko kilala ang sarili kong ina, hindi ko maaatrasang hindi siya kilalanin. Tingnan mo totoo ang punong Eunuch. Ang pagiging prinsipe corona ni Qin Feng ay totoo rin. Hindi. Imposible talaga ito. Qin Feng si Qin Feng ay hamak lang. Hindi siya maaaring magmula sa dugong bughaw. Mapangahas kang Sanhu? Paulit-ulit mong nilalait ang Prinsipe Corona. Gusto mo bang ipapatay ang 9 mong henerasyon? Kung siya nga ang Prinsipe Corona, tatanggapin ko. Ngunit may paraan ako para patunayan na hindi siya ang Prinsipe Corona. Ano? May paraan ka? Anong paraan? Enda? Inay, naaalala mo ba yung mabalasubas na si Jiang San sa pasukan ng aming baryo? Oo naman, naalala ko. Si Jiang San noon ay ginahasa si Sun Hongmei. Sa susunod na taon, si Qin Feng ay biglang lumitaw. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin ikaw ay ang hamak na isinilang mula sa iyong ina at kay mabalasubas na si Jiang San. Hindi ka talaga Prinsipe Corona. Halaga? Ate, huwag mo akong siraan. Paninirang puri, walang saysay na salita, hindi pruweba. Iharap mo lang si Jiang San agad para magkaharap at malalaman ang totoo. Mga boy, ang usaping ito ay tungkol sa dugong bughaw. Dapat talaga tayong mag-ingat. Dali, hanapin mo si Jiang San para sa akin. Opo. Inay, nagtiis ka ng napakaraming hirap. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang anak mo ay isusugal ang buhay niya para ipaghiganti ka. Tapos na yan sa nakaraan. Ako, ayaw ko na itong banggitin. At ayaw na idawit ka. Kung ako ang iyong ina, hindi rin kita sasabihan tungkol sa pagkakaroon ng ganito na hamak na ama. Bukod pa riyan, ang pagtatago ng kanyang pagkatao ay para lang sa iyo umangat sa gitna ng kaguluhan. Mula sa pagiging anak ng mabalasubas upang maging anak ng emperador. Hindi ko Qin Feng talagang pinalaki ng aking sa ilalim ng pagtitiwala ng emperador. Wala siyang kaugnayan sa mabalasubas na si Jiang San. Sun Hongmei, anong kabalbalan ang pinagsasabi mo? Sun Hongmei, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kuna, Sun Hongmei, ang pagiging mag-asawa may biyaya. Kung di mo ako kilala, okay lang. Pero ginagawa mong di rin ako kilala ng anak natin. Hayop ka? Tapang mo pa magpakita. Ako.
Anak, huwag kang padalos-dalos. Huwag mong dungisan ang kamay mo sa kanya. Sun Hongmei sa harap ng punong yunuko at lahat ng narito. Aminin mo ba na ginahasa ka ni Jiangsan nun? Ako. Tita, kahit ano pa, ang aking ina ay kapatid mo. Bakit mo kailangang ilantad ang pinakamasakit sa ina ko? Sa harap ng maraming tao. Masakit ba? Nung kasama niya si Jiangsan nun, siguro ay komportable siya. Ikaw, Iyan, kung hindi dahil sa akin, magkakaroon ka ng ganito mahal na anak. Ikaw na di magalang na anak, halika na. At tawagin mo akong ama. papapatayin kita. Teka muna. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Pag-uulat sa punong yunuko, gaya ng iyong narinig, hinawakan ni Jiangsan si Sun Hongmei noon at siya ay nabuntis. At si Qin Feng ay anak sa labas ni Jiangsan. Dagdag pa, mapapatunayan ko na pagkatapos, si Sun Hongmei hindi na humipo ng ibang lalaki. Si Qin Feng ay anak lang ni Jiangsan. Sumagot ka? Nagtotoo? Totoo ba ang sinabi nila o hindi? Noon ako ay tunay na nilapastangan nitong mababang lalaki at nabuntis. Sa mga dekada na ito, hindi ako naging kasama ng ibang lalaki. Sun Hongmei, inamin mo na rin na si Qin Feng ay iyong at anak sa labas ni Jiangsan. Hindi siya talaga. Ang anumang prinsipe, nahayag na ang katotohanan. Ako, si Jiangsan ay may tagapagmana. Ikaw na bata ka. Lumapit ka kaagad at kilalanin ang iyong lahi. Kilalanin ang iyong lahi. Sa tingin ko, imposible na iyan. Batang ito nagpanggap na prinsipe dito. Iyan ay krimen na ikamamatay ng 9 na henerasyon. Nalalas mo pa bang kilalanin siya? Ano sa barang buong bade? Talaga namang hinayaan mong anak sa labas ng siga na ito. Magpanggap na prinsipe. Hindi ko. Si Qin Feng talaga ang prinsipe. Hindi mo lang inaamin ang kaugnayan mo sa siga na ito. Pagkatapos akong nilapastangan ng halimaw na ito noon, nabuntis ako. Pero nawala ang bata. Si Qin Feng ay personal na ibinigay sa akin ng emperador. Qin Feng ay tunay na personal na ibinigay sa akin ng emperador. Sabi mo nawala ang bata, kaya nawala. Hindi ba ito pandilin lang? Hindi ako nanlilin lang. Pagkatapos ng dukhang ito nilapastangan ako ay nabuntis. Ngunit bago ang 3 buwan, inulit niya ang pag-atake. Ang aking anak ay pinatay niya. Mula noon, ako ay nawalan din ng kakayahang manganak. Maaari kong hilingin Dr. Lee mula sa bayan na magpatotoo para sa akin. Agad pumunta at dalhin Dr. Lee mula sa bayan. Inay. Maayos lang si Inay. Kapag dumating si Dr. Lee, tiyak na patutunayan niya ang pagkatao mo. Walang silbi kahit sino pa ang tawagin mo. Ang iyong pakikipagrelasyon kay Jiangsan. Ay kumpirmado na. Hindi mahalaga kung hindi mo aminin. Maaari akong tumawag ng tao para patunayan ito. Ang mga kapitbahay mo sa paligid ay lahat makakapagpatotoo na nagkaroon ka ng relasyon kay Jiangsan. Kung maglalakas loob kang manirang puri sa aking ina minsan pa. Ano, walang hiya ang iyong ina at nagkaroon ng lihim na relasyon at ayaw mong pag-usapan. Hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa. Hindi mahalaga ang sinasabi mo. Mga gwardiya. Pumunta sa pamilya Sun at dalhin ang lahat ng kanyang kapitbahay. Dahil itong magkapares na dukhain at anak ay tumatangging aminin. Ako na ang sa harap ng lahat magpapalabas ng eskandalosong gawain niya. Malinis ang aking konsensya. Ang pagkatao ni Xiaofeng ay malinis din. Sun Hongmei, ikaw walang hiya kang babae. Paano mo nasasabing malinis ang iyong konsensya? Lahat kami ay makakapagpatotoo. Ako ang kapitbahay ni Sun Hongmei. Whereas I liked it. Nagkaroon siya ng relasyon kay Jiangsan at ng anak kay Qin Feng. Punyata mong anak. Lahat kami ay makakapagpatunay. Oo, maaari naming patunayan. Ako'y magpapatotoo at mapapatunayan. Oo, mapapatunayan natin lahat yan. Oo, mapapatunayan natin yan. Mapapatunayan natin yan. Pwede kang kumilos ng kung ano-ano. Pero hindi ka pwedeng kung ano-ano ang sabihin, huwag kang satsumit. Tama. Punong yunuko gaya ng nakikita mo. Napakaraming tao maaring magpatunay Sun Hongmei ay nagkaroon ng relasyon kay Jiangsan at si Qin Feng ay anak ng hamak. Maaari kayang nagusto mo pa rin siyang protektahan. Ito. Sa harap ng napakaraming tao, sabihin ang totoo. Qin Feng ay anak mo ba siya? O ang Prinsipe Corona? Punong yunuko, pakitingnan mabuti. Qin Feng ay tunay na ipinagkatiwala sa akin upang palakihin ng emperador. Ako, si Sun Hongmei, nanunumpa sa langit na wala akong kaugnayan sa hamak na ito. Kasinsinang, si Jiangsan ay hindi lang pumunta sa iyo ng isang beses nakita ng lahat. Higit pa rito, lumalaki ang iyong tiyan, malinaw na buntis ka kay Jiangsan. Ako ay nagpapatunay. Noong panahong iyon, si Sun Hongmei ay lihim niyang nabuntis. Sa loob ng ilang buwan, si Qin Feng ay lumitaw. Oo, ako ay nagpapatunay. Noong panahong iyon, siya'y buntis kay Jiangsan. Pagkatapos nagtago siya at nawala sa loob ng ilang buwan. Siguradong nagpunta siya upang maghanda sa pagbubuntis. Ngayon po, Kuwon, itong hamak na ito ay nagsasabing
Ang anak nitong bandido ay prinsipe. Napakalakas ng loob niya. Naririnig mo ba yan? Hanggang ngayon, ano pa ang masasabi mo? Sinabi ko na dati pa. Ako ay tunay na buntis, ngunit nawala ang anak. Ang dahilan ng pagkawala ko ay hindi para magbuntis kundi pumunta sa klinika at magpagaling ng ilang buwan. Si Dr. Lee mula sa bayan ay maaring magpatunay para sa akin. Sige, sinasabi mong si Dr. Lee ay maaaring magpatunay para sa iyo. Kung gayon, nasaan siya? Hindi ko siya nakikita. Sa aking palagay, gusto mo lang talagang magpaligoy-ligoy. Darcy ako. Nandito ako. Pa-farm makindi ko shots to para kay Madam Son. Sabi mo magpapatotoo ka, kaya magpapatotoo ka. Sino ang makapagsasabi kung hindi ka pa nasuhulan ni Sun Hongmei para magsinungaling para sa kanya? Eksakto, dahil sa ugali ni Sun Hongmei, baka may kabit din siya sa matandang lalaking ito, hahaha. Gusto mo nang mamatay? Mahigit dekada na akong doktor. Kung magsisinungaling ako, kahit kaunti, handa akong tamaan ng kidlat. Kayo nang padalos-dalos, naninirang puri kay Madam Son, nalilipasan ka ba ng tapang at manumpa ng nakamamatay tulad ko? Sinabi ko lang ang nakita ko, paano naging paninirang puris yon. Nakakita lang ng walang ebidensya at nangangahas kang manghula rito. Pakiusap, Dr. Lee, magpatotoo ka para sa akin. Ako'y nagpapatotoo binibining Hongmei pagkatapos malapastangan ni Jiangsan nitong mababang uri noon. Hindi lang nagdulot ng pagkalaglag niya kundi pati siya nawala ng kakayahang magkaanak. Ito ang medical na diagnosis na isinulat ko 20 taon ang nakalipas. Kung ito'y hindi totoo, handa akong ibigay ang aking buhay. Kaya totoo nga. Ikaw mababang uri, sinira mo ang buong buhay ng aking ina. Ngayon pagbabayaran kita ng dugo. Teka lang, sa aking palagay maaring peke rin ito. Ang papel ng diagnosis na ito mula 20 taon na ang nakalipas, nasip na ba nila noon 20 taon na ang nakalipas kung ano ang mangyayari ngayon at naghanda ng peking ebidensya ng maaga. Ina, ngayon ko lang napagtanto gaano karaming pagdurusa ang dinanas mo. Ayos lang. Nasa nakaraan na ang lahat. Hindi, Bessie CD. Nagsikap ka ng husto sa pagpapalaki ng prinsipe. Ikaw ay tagapagbigay biyaya ng kanyang kamahalan, ngunit pinagbintangan ka pa rin nitong masasamang babae at maging ng mababang uri na ito na nagdulot sa iyo na mawala ang iyong kakayahang magkaanak, mga bantay. Dalhin ang mga tsismisang babae palayo at tanggalin ang kanilang mga dila. Gino, nagkamali ako, pakiusap, iligtas niyo ako, nagkamali ako, Gino, nagkamali ako. At dalhin itong si Jiangsan palayo at tuliin siya. Opo. Ginoo, iligtas niyo po ang buhay ko. Ginoo, iligtas po ninyo ang aking buhay. Tumigil ka. Salamat sa pagligtas ng buhay ko. Kamahalan. Gusto mo bang iligtas siya? Iligtas mo siya. Paano nangyari iyon? Gusto kong personal na ipaghiganti ang aking ina. Noong una, si Sun Bailan ang nagsabi sa akin na saktan. Binigyan niya ako ng 3. Sinabi niya na gawin akong sirain ang buong buhay ni Sun Hongmei. Ano ang sinabi mo? Ikaw, huwag kang manirang puri. Wala akong pakialam. Ang utang na ito ay babayaran ng pamilyang Sun. Sa isang salita lang ng prinsipi, agad kong mapupuksa ang buong pamilyang Sun. Kahit pa hindi talaga siya anak ni Jiangsan, hindi pa rin patunay na siya ang prinsipe. Siguro si Sun Hongmei ay may napulot na batang galas. Tama. Paano mo mapapatunayan sa iyong mga salita lang? Ang salita lang talaga, pero nariyan din ang medalyon ng Dragon ng Hari ay nahulog mula sa katawan ni Qin Feng. Tama, itong kalahati ng pendant na jade suot ko na mula pagkabata. Noong una, nang ipagkatiwala ng emperador si Qin Feng sa akin, personal niyang pinaghiwalay itong kalahati ng pendant. Gamit ito, mapapatunayan natin. Ano ang mapapatunayan? Maari ko ring sabihin na ang pendant ay akin talaga noon at ninakaw niya ito. Tama. Sino man ang mag-scout ng pendant na jade ay hindi nagpapatunay. Isang patay na bagay ay hindi makakakilala ng may-ari nito. Tigilan mo ang pagiging walang katwiran. Sabi mo ikaw ang prinsipe at iyo ang pendant na ito. Kung gayon, tawagin mo ito ng isang beses at tingnan kung sasagot. Kahit hindi mapatunayan ng pendant, nariyan pa ang pagsusuri ng dugo. Ano? Pagsusuri ng dugo para sa pagkakamag-anak? Tama. Napag-isipan na ng kanyang kamahalan ang lahat at ipinagawa na sa doktor ng palasyo gawin ang pagsusuri ng dugo.
Kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, malalaman ninyo kung si Qinfeng ba ang prinsipe o hindi. Ano pumunta rin dito ang emperador? Sa loob ng 15 minuto, may magdadala ng resulta ng blood test dito sa panahong iyon. Kung si Qinfeng ang crown prince, lahat ay mabubunyag. Paglabas ng resulta mga utang mo, ako na ang bahala. Sumpa, ayokong paniwalaan na ikaw nga ang Crown Prince. 10 beses mas magaling si Qinfeng. Anong karapatan mong pagdudahan siya? Kahit gaano siya kagaling, isa pa rin siyang bastardo. Tanghali na. Ang resulta ng blood test ay lumabas na. Anak, huwag kang matakot. Ano man ang maging resulta, palagi akong magiging anak ni nanay. Tiyak na gagawin ko gantihan si nanay ang kanyang kabutihan. Napalaki ka ng may kakayahan at hindi nabigo ang tiwala ng hari. Lubos na nasiyahan na si nanay. Ang resulta ng blood test ay nasa papel na ito. Kung aamin ka ng krimen mo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Gimpis na pagkapahayag ka ng resulta, ang pamilyang Sun ay lilipulin lahat. At lahat na nakasakit sa Crown Prince ay pugutan ng ulo. Hindi mo ako magagalaw. General ng garrison. Sa likod ko ang hari ng tagapagtanggol sa Hilaga. Ang dahilan kung bakit namin pinigilan si Qinfeng hindi ang Crown Prince ay dahil lahat ang pamilyang Sun nagbigay sa amin ng pilak. Kung alam lang namin ang pagkatao ng Crown Prince kahit 10 buhay pa kami, hindi kami magtatangkang guluhin ang Crown Prince. Kung hindi ako ang Crown Prince, anak lang ng ordinaryo. Ikaw naman ay pwedeng supirin ako. Hindi mahalaga kung si Qinfeng ang Crown Prince o hindi. Ang iyong mga ginawa ay sapat na para bitayin, mga bantay, ilayo sila. Crown Prince, iligtas ninyo kami! Crown Prince, iligtas ninyo kami! Ano man ang mangyari, ayoko maniwala na ang bastardo ito ang Crown Prince. Ikaw na, tila di marunong matakot. Mabuti pang imulat mo ang iyong mata at makita ng malinaw yung pagkatao ni Qinfeng Aji. Kailangang kumpirmahin pa. Anong nangyayari dito? Ginoo, ito ay resulta ng pagsusuri. Ang jade pendant na iyon ay may dugo mo na nahaluan ng dugo ng mamamatay tao. Kailangan itong ihiwalay. Kailangan pa ng 2 oras para mahiwalay sila. Sa pagsusuri ng dugo, ang resulta ng dugo ay hindi pa lumalabas. Unless, ang tunay na resulta ay kailangan pa ng oras. Gaya ng inaasahan. Alam ko na. Si Qinfeng, itong halangang kaluluwa, hindi magiging Crown Prince. Isinilang na may mababang. Diyan na mababang kapalaran. Tama tayo. Tama ka. Siya at si Sun Hongmei ay parang magkapareho lang. Sa tingin ko, nagpulot lang sila ng bata sa kalsada para makilala ng emperador. Maari mo akong laitin, nanggunt hindi mo maaring laitin si Qinfeng. Siya ay personal na ipinagkatiwala sa akin ng emperador para sa pagpapalaki. Sapat na. Ang resulta ng dugo ay lumabas na. Siya ay talagang hindi Crown Prince. Ang dugo niya ay walang silbi rin. Kailangan lang ng 1 oras pa. Ang resulta ay hindi pa tiyak. Paano mo matatanong? Ang pagsusuri ng dugo ay napakasimple. Sa sariwang dugo lang, 1/4 oras ay tapos na. Anong blood test? ang kailangan hintayin ng 1 oras. Sa tingin ko, sadya kang nagpapaliban ng oras. Noong panahong iyon, ang emperador ay inatake. Ako'y nagsumikap. Paalisin ang mga salarin. Ang jade pendant ay may dugo ng iba. Mahirap itong paghiwalayin. Talaga nga, kabalbalan. Ang emperador ang hari. Gaano siya kamarangal? Sabik ang emperador na kilalanin ng anak niya, pumunta siya mismo para salubungin ng Crown Prince at na-ambush siya. Ano ang problema doon? Lahat, wag nang maghintay ng balita. Walang blood test na mangyayari. Nagtangka kang taksilan ng emperador. Talaga bang naglakas loob kang taksilan ng emperador? Jiang Tianpeng, no ang ibig mong sabihin? May natanggap lang akong balita. Ang emperador ay nasa bundok tayo nag-aalay sa langit. Tiyak na hindi siya nasa hilagang hangganan. Paano siya napunta rito? Para sa pagsusuri ng dugo. Iyan ay maling balita na inilabas matapos paslangin ang kanyang kamahalan upang maiwasan ang panganib. Tama na. Ang husay mong gumawa ng kwento. Sa aking palagay, ikaw itong punong tiyo, kasabuat mo si Qinfeng at ang ina niya gustong agawin ang trono pag nagkaroon ng pagkakataon. Huwag kang maglakas loob pagbintangan kung ano-ano. Kabalbalan. Sa tingin ko, tama ang pamangkin ko. Ikaw bilang punong tiyo, hindi mo alam na ang emperador ay nag-alay sa langit. Higit pa rito, paulit-ulit mong pinoprotektahan itong bastardo na walang pinagmulan. Kung hindi ito sa buhatan, ano pa ito? Sinabi kong kailangan pang maghintay. Pagkalipas ng 1 oras pa, kapag lumabas na ang tunay na resulta,
ang kanyang kamahalan ay personal na susundo sa prinsip tagapagmana? Ginoo, darating na ba ang kanyang kamahalan personal? Siyempre, hinahanap ka na ng kanyang kamahalan sa loob ng 20 taon. Ang kaso, ang pagiging prinsipe tagapagmana ay hindi biro. Bagaman hawak mo ang medalyon, kailangan pa rin ang pagsusuri upang mahatid ka sa palasyo ng nararapat. Sinabi lang ng tito ko nasa bundok tayo ang emperador na nag-aalay. Paano siya pupunta sa malayong lugar na ito, tulad ng hilagang hangganan, para hanapin ang bastardong ito? Sa tingin ko, gusto mo lang upang magpaliban lang ng oras. Tama na. Hindi mo na kailangang magdahilan pa. Days pagapanigap na prinsipe tagapagmana ay kamatayan lang ang dulo. Habang mas tumatagal, lalong lumalaki ang kasalanan ng inyong mag-ina. Mas mabuting ngayon ay lumuhod at umamin sa kasalanan. Si Xiaofeng ang kasalukuyang prinsipe tagapagmana. Paano siya luluhod sa iyo? Talaga ka palang nahuhumaling sa pagiging prinsipe, hindi ba? Ang mensahe mula kay Hari ng Hilagang Tagapagtanggol ay hindi maaaring magkamali. Magsaluhod ka at umamin sa iyong krimen o babaliin ko ang mga binti mo at tutulungan kitang lumuhod. Pumili ka. Huwag mo nang isipin yon. Hindi ako interesado sa posisyong prinsipe tagapagmana. Ngunit naniniwala ako na hindi ako lolokohin ng aking ina. Mabuti. Dahil humihingi ka ng kamatayan, huwag mo kaming sisihin. Tito, para sa mga rebelding tulad nila, unang ipapatay bago iulat. Sige, dakpin siya para sa akin. Ako ang punong tiyo. Sino ang mga ngahas gumalaw ng padalos-dalos? Dapin siya para sa akin. Ako ang punong eunuko. Sino ang maglalakas loob? Punong eunuko tiyak na makipagsabwatan sa impostor. Nasabi ko na, kung siya man ang koronang prinsipe, malalaman lang pagkatapos ng 1 oras. Ang blood test ay pawang panlilin lang at manakawan niya pa wikya pa. Ang emperador hindi nasa hilagang hangganan. Kahit maghintay pa tayo ng 100 taon si Qinfeng, itong walang kwenta, mananatiling impostor. Kung nais mong umasa sa iyong posisyon bilang punong eunuko upang pilit siyang ipagtanggol, hindi ka ba natatakot na ang emperador mag-iimbestiga ay ipapapatay ka rin? Kahit may pagtatanong ng kaso, ang emperador ang magtatanong, hindi kayo ordinaryong tao o Bahukonte General na ika-4 na ranggo. Sa usapin ng opisyal na ranggo, mas mataas ka ng 1 antas. Ngunit ikaw ay namamahala sa panloob, samantalang ako ay nag-uutos sa 100,000 hukbong pandigma bilang Garrison General sa suporta ng Northern Guardian King. Para diinan ako, wala kang sapat na kakayahan. Ang ons ebibam siyamrin sayin. Ang ibig kong sabihin, dapat mo nang malinaw na maintindihan. Hindi mo ako kayang diinan at lalo na ang Northern Guardian King. Ang kanyang kamahalan ay isang prinsip ng Great Xia, kapatid mismo ng emperador. Kahit pa siya ang kapatid ng emperador, hindi siya pwedeng kumilos laban sa koronang prinsipe. Kung tunay siyang koronang prinsipe, syempre hindi namin siya pwedeng salungatin. Ngunit si Qinfeng, siya ay imposter lang. Tatarin na siya para matapos na. Tama. Agad na iulat sa Northern Guardian King na may nagpapanggap na koronang prinsipe dito at ang punong eunuko ay nakikipagsabwatan sa kanya. Hilingin sa Northern Guardian King na mag-utos na ipapapatay ang imposter na ito. Kung walang utos ng emperador, walang pwedeng kumilos laban sa kanya. Ang buong hilagang hangganan ay teritoryo ng prinsipe. Ikaw, isang punong eunuko lang, maglakas loob na salungatin siya. Naguutos ang Northern Guardian King. Sino mang magtangkang magpanggap na koronang prinsipe ay dapat ipapapatay. Walang Naguutos ang Northern Guardian King, sino mang magtangkang magpanggap na prinsipe ay papatawan ng parusang kamatayan. Huwag magpakita ng awa. Special na sugo, hindi mo siya maaring galawin. Yung kanyang kamahalan ay isinasagawa na ang blood test and malapit nang lumabas ang resulta. Sa sandaling iyon, ang kanyang kamahalan ay personal na darating para sunduin ang prinsipe pabalik. Kabalbalan. Ngayong araw, ang kamahalan ay nagpadala lang ng balita na siya ay nasa Mount Tai nag-aalay. Paano niya magagawang pumunta sa Hilaga para sa blood test? Sa tingin ko, ikaw ay nakikipagsabwatan sa impostor, may masamang balak. Kung impostor man ako o hindi ay dapat ang emperador ang magdesisyon. Hindi mo lugar yan. Sa aking likuran ay ang Northern Guardian King. Siya ay kapatid mismo ng emperador. Ang buong hilagang hangganan ay kontrolado niya. Ang pakikitungo sa impostor na tulad mo ay simpleng usapin na lang. Ako ang punong eunuko pinagkakatiwalaan ni kamahalan. Hindi mo maaaring galawin si Qinfeng. Punong eunuko ay pangatlong ranggo lamang, habang ako ay pangalawang ranggo sa hangganan. Higit pa rito, hindi ba't isa ka lang aso sa tabi ng emperador? Habang ako ay kasama ng Northern Guardian King na kanang kamay, kung hahadlang ka, papatayin din kita. Ikaw naguutos ang Northern Guardian King tungkol sa pagpapalit ng hari. Ipatupad ang parusang kamatayan. Sino mang humadlang ay papatayin din. Si Qinfeng ay tunay na prinsipe. Hindi mo siya maaring patayin. Nagtatangkang humadlang pa? Patayin muna ang babae sa nayon, tapos patayin ang impostor. Patayin! Huwag. Kung magtatangka kang hawakan ng ina ko, dadaanan mo muna ako.
Huwag mo lang gagalawin ang aking ina. Sa akin ka muna dadaan. Nananadya ka ba? Espesyal na sugo batang ito may yabang sa martial arts ni hindi niya pinapansin ang hari ng Hilaga. Sayang lang, kahit gaano pa siya kalakas mag-isa, walang silbi. Ang espesyal na sugo ay ang pinakamahusay sa Hilagang Hangganan. Isang maalamat na Grandmaster. Ako. Matagal na akong di gumalaw. Dahil may naglakas loob magpanggap na prinsipe, hindi ko alintana ang pagdurog sa langgam. Maging minor master man o isang grandmaster, walang makakagawa ng pang-aapi sa aking pamilya. Chinfeng. Ang lakas ng isang Grandmaster sabi nila ay kayang supili ng dragon at tigre. Ang suntok na ito ay may lakas na milyon. Ang pagpatay ay parang langgam. Nakakatakot talaga. Kahit may kaunti kang kakayahan sa kanyang paningin, isa ka lang mas malaking langgam. Chinfeng, huwag ka talagang lalaban. Mamamatay ka. Hindi lang siya mamamatay, kundi banggis pa. Espesyal na sugo. Nakikiusap ako iligtas si Chinfeng. Bagaman hindi siya ang prinsipe, di niya sinadyang magpanggap. Susweru, ang batang ito'y humihingi ng kamatayan. Bakit ka pa nagmamakaawa? Tiyak na mamamatay siya. Sino mang humadlang ituturing na kasabwat, papatayin ko rin sila. Shweru, nabaliw ka na ba, Hija? Si Chinfeng ay humihingi ng kamatayan. Hayaan mo siyang mamatay. Bakit mo isasakripisyo sarili mo rin? Suero, aking sariling usapin ito. Buhay man o kamatayan, ako ang bahala. Umalis ka na. Huwag mo kalimutan, Chinfeng. Sabi ko, sa buhay na ito, ikaw lang pakakasalan ko. Kung sino man ang piliin ko, susundan ko hanggang kamatayan. Suero, dahil handa ka na sumama hanggang kamatayan, ako rin ay isusugalang buhay para sa'yo. Chinfeng, ngayon ikaw ay tulad ng rebokong putik sa ilog, hindi mo maililigtas ang sarili. Sino pa ang kaya mong ipagtanggol? Tama, sino pa ang gustong ipagtanggol ang imposter na to? Papatayin ko silang lahat. Tama, sino pa ang gustong magtanggop nitong impostor, sila lahat ang papatayin ko. Kung gusto mong galawin pamilya ko, dadaan ka muna sa akin. Xiaofeng, huwag magpadalos-dalos. Hindi pa ito ang oras para kumilos. Hindi sa gusto kong lumaban, kundi siya wala na tayong takasan. Chinfeng, huwag kang padalos-dalos. Hayaan mong mag-isip ako ng paraan para makahingi ng kaunting oras. Pagkatapos ng blood test, lumabas ang resulta. Siguradong ang hari ay darating mismo. Xiaofeng, pakinggan mo payo ni nanay. Huwag kang lumaban. Kahit ano pa yan, kung mapapahamak ka, hindi ba si nanay ay nagkukulang sa hari? Nanay, ang sipag mo sa pag-aalaga sa akin. Ngayon sila gustong ipapatay tayo. Kung ako, ang iyong anak hindi tumayo at ipaglaban dignidad natin, hindi ba kita pababayaan? Ang daming satsot luhod, at ako makakaligtas sa iyong hamak na buhay kung hindi, bitay sa libong hiwa. Narinig mo ba yan? Chinfeng, ito lang ang pagkakataon para sa iyo at nanay mo. Paano mo naisip na lumaban sa espesyal na sugo o mag-alala sa buong pamilya mo? Imposible. Wala akong kasalanan, talagang hindi ako susuko. Kung hindi ka luluhod. Ito ang iyong kahihinatnan. Talagang karapat-dapat sa Grandmaster. Itong sipa, may libu-libong puwersa. Kung tumapak kay Chinfeng itong hamak, madudurog siya ng husto luhod at umamin sa krimen mo. Baka ang espesyal na sugo ay magpapatawad sa buhay niyo. Luhod-luhod ka agad, luhod-luhod. Luhod-luhod. Ako na ang luluhod para sa kanya. Huwag mo siyang patayin. Ako na ang luluhod para sa kanya. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi sapat ang pagluhod, kailangan mo ring yumukod, sabihin nating 100 beses. Nanay, huwag kang yumuko, mabilis na tumayo ka. Anak, hindi ka nila kayang tapatan. Kung makakabili ako ng oras mo kahit mapahiya si nanay, okay lang. Nanay, hindi sapat ang pagyuko. Sa tingin ko dapat ka ring gumapang na parang aso sa lahat ng aming singit. Kung gayon, ang espesyal na sugo ay maaaring isaalang-alang ang buhay niyo. Gumapang mo ka ng mabilis. Magandang ideya yan. Gusto kong panoorin mga trick ng gumagapang na aso. Naghahanap ka ng kamatayan. Kung gusto mo ang buhay ko, tingnan mo kung kaya mo ang kakayahan. May daan ng langit na I'm asya sa mo. Ang impyerno'y walang pinto pero pinasok mo pa rin. Dahil binigyan kita ng pagkakataon at tinanggihan mo hayaang personal kong ipadala kayo mag-ina upang magkita sa kabilang buhay. Hindi maganda, ito ang Subdue Dragon and Tiger Fist. Gamit ang isang ito, walang kapantay na suntok pinatay niya noon ang 10 ng mga barbaro sa Hilagang Hangganan. Kahit 10 Grandmasters mahihirapang makatagal sa isang suntok. Para sa aking nanay, kahit gaano pa siya kalakas, susuntukin ko pa rin siya. Paano ito nangyari? Napatay niya talaga ang Grandmaster sa isang iglap. Nasa antas na ba siya ng Martial God? Hindi ko inasahan na si Chinfeng ay tunay na narating ang Martial God Realm. Kaya ito pala ang tunay na lakas ni Chinfeng.
Ngayon lumuhod ka at yumuko para humingi ng tawad kay nanay. Sino mang magtangkang mang-api kay nanay, hindi lang isang Northern Guardian King, kahit pa ang hari ng langit mismo ay hindi uubra. Chinfeng, pakawalan mo ang sugo o papatayin ko ang nanay mo. Bitawan mo ang nanay ko. Umatras ka muna. Batang pasaway, tapang mo't inatake ako. Sigurado akong balatan ka ng buhay. Bubunutin ko mga litid mo at tatarin ka. Ang resulta ng pagsusuri sa dugo malapit nang lumabas na. Ang kamahalan ay personal ding pupunta dito. Huwag kang kumilos ng padalus-dalos. Malapit ka nang mamatay at nagsasayang pa rin ng laway dito. Ang kanyang kamahalan ay nasa bundok-tay. Wala sa hilagang hangganan. Kung matalino ka, umalis ka na agad. O papatayin din kita. Kahit sa ngayon, umaasa ka pa rin na ililigtas siya ng emperador. Mas mabuti pang umasa ka na lang sa Jade Emperor Baba para iligtas siya. Doktor, Tapos na ang isang oras. Ano na ang resulta ng pagsusuri sa dugo? Kumusta ang mga ito? naguulat po sa inyong kamahalan. Kakahiwalay lang ng dugo. Kung kailangan natin ng tumpak na resulta, Kailangan pa nating maghintay ng 15 minuto. Kailangan pa nating maghintay. Ng isa pang 15 minuto. Sige na nga. Mahigit 20 taon na akong naghintay. Kaya ko pang maghintay ng isa pang 15 minuto. Sa loob ng 15 minuto, siguradong may resulta na. Bitawan mo ang nanay ko. Kung gusto mong pakawalan ko siya, sige, basta luluhod ka. At putulin ang sarili mong mga litid. Tapos gumapang ka na parang aso. At magpatira pa sa harap ko. Baka isaalang-alang ko pakawalan ng mababang uri na ito. Hindi maaari. Ikaw ang prinsipe tagapagmana. Paano mo matitiis ang ganitong? Kahihiyan? Gulit kong ako. Kung hindi ito gagawin, sasaktan niya ang aking ina. Naubos na ang pasensya ko. Handa akong putulin ang sarili kong litid. Pakawalan mo agad ang nanay ko. Mabuti. Bilisan mo kapag nahuli ka ng kalahating hakbang, ang nanay mo ay pupunta na sa langit. Anak, tandaan mo ikaw ang tagapagmana ng dakilang siya, isang prinsipe ng dugong bughaw. Kahit mamatay ako, hindi ko pahihiyain ang dugo mong maharlika. Hindi ganon kadaling mamatay. Tumigil ka. Chimfang, lumuhod ka ngayon din o papatayin siya. Sige, luluhod ako. Huwag kang luluhod. Maalaga ang inang nagpalaki sa akin. Ako si Chinfeng, nararapat na ibuwis ang buhay para sa kanya. Ang pagluhod man lang panggap lang sa pagputol ng litid. Bumaba ka agad. Masama ito, nagpapakamatay siya sa pagkagat ng dila. Inay. Anak, alalahanin mo. Anak ka ng emperador, walang sino man sa langit o lupa ang makapagpapaluhod sa iyo. Mamatay ka na? Hinto, ang resulta ng dugo ay malalaman na pupunta rin mismo ang hari, huwag ninyong saktan ang tagapagmana. Punong eunuko, itong batang ito ay hindi talaga ang tagapagmana. Kahit 100 beses nating tignan ang dugo, walang saysay din. Espesyal na emisaryo sa palagay ko, dapat muna nating putulin ang ulo ng impostor na ito bilang babala sa lahat. Kayong mga hampas lupang ito nagnganapang mga tagapagmana. To'y pangahamak sa maharlikang angkan, igigiit kong pugutan siya mga gwardiya, dalhin niyo siya sa lugar ng pagpapatupad at bitayin agad. Mahal na hari, ang resulta ng pagsusuri ay lumabas na si Chinfeng ang tunay na tagapagmana. mabuti Fenger, sa wakas nakita kita. Sa utos ko tumungo agad sa puok ng pagsusulit. Ako mismo ang maghahatid sa tagapagmana sa palasyo. Opo. Nakikiusap ako sa iyong awa, espesyal na sugo. Si Chinfeng talaga ang Prinsipe Corona.
Kung pugutan mo siya ng ulo, tiyak na ang emperador buburahin ang iyong siyam na angkan. Tarantada. Inay. Son Hongmei, kahit ngayon pa ayaw mo pa ring umamin sa totoo. Paano mo nagawang magmura sa espesyal na sugo? Kung maglakas ka ng loob, saktan muli ang aking ina. Pupunitin kita ng pira-piraso. Dapat ka na mag-alala sa sarili mo. Paano mo nagawang magpanggap na ang Prinsipe Corona? Una, pupunitin kita ng pira-piraso. Espesyal na sugo, pakiusap, maghintay pa ng kaunti. Ang resulta ng blood test ay labas na. Ang kanyang kamahalan ay tiyak na patungo rito ngayon. Nasa ganito na tayo, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung patuloy kang satsat, itaturing kang kasabwat. Papugutan kita kasama siya. Kung ako man ang Prinsipe Corona o hindi, maghintay tayo hanggang dumating ang emperador. Wala kang karapatan na magpatay kanino man. Ang hari ng Hilaga ang nagbabantay sa hangganan. Hanggat ang emperador ay wala, lahat ng nasa hangganan sa Hilaga ay nasa ilalim ng kanyang utos. Ngunit ang kanyang kamahalan ay dumating na sa hangganan sa Hilaga. Giikis ang biyahe na ito ay para mismo sa Prinsipe Corona. Kung si Qin Feng man ang Prinsipe Corona o hindi, dapat tayong maghintay kay kanyang kamahalan na dumating at gumawa ng desisyon. Espesyal na sugo, batang ito ay hindi talaga ang Prinsipe Corona. Sa tingin ko, mas mabuti na lang putulin ang ulo niya para sigurado. Tama. Kahit na ang kanyang kamahalan ay nasa hangganan sa Hilaga, ang pagpatay sa impostor ay magpapasaya lang sa emperador. Mga bantay, dalhin siya palayo. Sino ang mangangahas? Naghahanap ng kamatayan. Naguulat sa punong eunuko. Ang resulta ng blood test ay lumabas na. Si Qin Feng ay ang Prinsipe Corona. Sino mang magtangka laban sa kanya ay mabubura ang siyam na angkan. Inay. Ang punong eunuko, basta kumuha ng sulat at sinabing ang walang kwenta ay prinsipe. Sino ang makakaalam kung totoo ba ito? Isang maliit na papel, pwede kang sumulat, kaya ko rin. Wala lang itong halaga bilang matibay na ebidensya. Ikaw. Punong yunuko, ang mga taong ito sinusubukan akong isadlak. Prinsipe man ako o hindi, gusto nilang mamatay ako. Qin Feng, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ikaw ang supling ni Son Hong, may alam ng lahat sa pamilya Sun. At ngayon nandito ka nagpapanggap na ang prinsipe. Siyempre ilalantad kita. Ngunit wala kang matibay na ebidensya para patunayan na hindi si Qin Feng ang prinsipe. Halos puro lang ito paninirang puri at kasinungalingan. Anong tapang mo? Ikaw ang may tapang. Pagkatao ni Qin Feng, mahalaga sa prinsipe. Kahit ano pa, dapat tayong maghintay hanggang dumating ang hari. Nagpadala na ang hari ng atas. Ang sulat dito ay kanya mismong sulat. Malinaw na sinasabing si Qin Feng ang prinsipe. At naglakas loob ka pangsaktan siya? Punong yunuko, sinasabi mong ito ay mismong sulat ng hari, kaya ito na nga ang sulat ng hari. Salita lang ay walang patunay. Dapat kang magpakita ng matibay na ebidensya para patunayan ang totoo, di ba? Tama. Kung mapapatunayan mo na ang sulat sa nota na ito ay sulat mismo ng hari, maniniwala ako na si Qin Feng ang tunay na prinsipe. Madali lang patunayan kung totoo. Kailangan mo lang ipakita isang utos ng hari na kanya mismo ang sulat para pagkumparahin ang sulat. Hindi ba? Makatuwiran, maglalakas loob ka ba na magdala ng utos ng hari para pagkumparahin ang sulat? Walang problema. Kung kaya mong patunayan na totoo ang nota na ito, kusang aaminin ko ang sala ko. Kung mapatunayang peke ang nota, ano ang gagawin mo kung gayon? Kung ako ay nagpalsipika ng utos ng hari, pwede mong pugutin ang ulo ko. Hinihintay ko na sabihin mo yan. Nagkataon lang na may dala ako isang kautosang imperial. Ibinigay ito ng mahal na hari noong akong bantayan ang hangganang Hilaga. Ang kautosang ito ibinigay pa mismo ng punong yunuko ng personal. Tama. Kung gayon, mabilis mong dalhin ang kautosang iyan dito upang paghambingin ang sulat kamay. Malalaman mo kung ang ba ay mensahe mula sa mahal na hari o hindi, upang makumpirma natin kung si Qin Feng nga ang prinsipe. Ngunit paano kung hindi totoo? Ano ang gagawin natin kung gayon? Nasabi ko na nga, kung hindi nga, pwede mong pugutin ang aking ulo din. Punong yunuko, kayo ay kanyang malapit na tagapagsilbi. Hindi kailangang isugal ang buhay. Dahil ikaw ang tunay na prinsipe, kayo ang pinakamamahal niya, handa akong isugal maging ang buhay ko para protektahan ka. Mabuti. Kunin ang kautosang imperial. Ngayon, personal kong ibubunyag ang krimen ng taong ito. Opo, sandali lang po, espesyal na sugo. Pupunta na ako kunin ang kautosan para paghambingin ang sulat kamay. Feng. Nanay, huwag kang matakot. Ano man ang kahinatnan, poprotektahan kita. Qin Feng, sa ngayon wala kang mapoprotektahan. Kapag dinadala ng tiyuhin ko ang kautusan ng emperador para paghambingin ang sulat kamay, malaman natin na ang matandang yunuko ay gumagawa ng mga peking utos. Paggawa ng peking kautusan ay isang malubhang krimen. Kapag dumating ang panahon, ako ay pupugot ng ulo sa inyong dalawa. Ako ang personal na yunuko ng mahal na hari. Lahat ng ginagawa ko ay para hanapin ang prinsipe para sa kanya.
Kapag dumating ang mahal na hari at kinumpirma ang pagkatao ni Chinfeng, hindi tiyak kung sino ang magpuputulan. Nandito na. Dinala ko na ang kautosang imperial. Espesyal na sugo, pakiusap paghambingin ang sulat kamay. Yawachu. Imposible ito. Punong Eunuko, ano ang sitwasyon? Ang sulat nitong papel ay iba sa kautosang imperial. Ito. Siyempre naman iba. Totoo ang kautosang ito. Peking papel mo yan. Tama, halatang peke. Pagtukoy sa prinsipe gamit ang blood test ay napakahalagang bagay. Siyempre, ang emperador ay magpapadala ng kautusang imperial. Hindi lang piraso ng papel. Dahil si kamahalan ay kasalukuyang lubhang nag-aalala. Dagdag pa, tayo ay hindi nasa palasyong imperial. Walang balumbon ng kautusan o ang selyong imperial. Paano siya makakasulat ng formal na kautusan? Kahit ano pa ang sabihin mo, iba ang sulat kamay mula sa kautusan. Ito'y nagpapatunay na nandito ka gumagawa ng peking utos. Punong Eunuko, bilang lihim ni kamahalan, gumawa ka pa ng utos. Mas malala ang krimen mo. Mga gwardiya, dakpin siya. Posible kayang si Emperador nang makita ang prinsipe ay nasabi kaya padalos-dalos siya sumulat? Tama, ang di parehong sulat ay walang patunay. Lahat maghihintay hanggang dumating si kamahalan para malaman kung ang papel ay tunay na sa kanya. Nakaharap ang kamatayan, naglakas loob ka pa magpatumpik-tumpik. May punto ang sinabi ni Sun Hongmei. Masyadong mainipin siguro si kamahalan, kaya nagmadali ang sulat. Normal lang na di tumugma. Hindi tayo eksperto sa sulat. Ang pagtingin lang sa mata ay madaling magkamali. Gusto mo na bang putulin ang ulo ko? Ayaw mong hadlangan ang muling pagkikita ni kamahalan? Sarili mong pasya ba ito o ng Northern Guardian King? Bata ka, anong kabalbalan ang sinasabi mo? Gusto rin ng Northern Guardian King na mahanap ni kamahalan ng prinsipe para siya ang pumalit sa trono. Kau na, Becky, ano ka ba? Dahil ang Northern Guardian King ay gusto ring mahanap ni kamahalan ng prinsipe, dapat ay masusing tingnan mo. Huwag lang basta sulyap at sabihing totoo o peke. Hindi tayo eksperto sa sulat, hindi lang mata ang makakakita. Kailangan pa rin natin ng professional na tagasuri ng sulat para magdesisyon. Mag-imbita ng professional ang sulat kamay. Hindi ko nakikita yan bilang kailangan. Pagpapatunay sa pagkakakilanlan ng prinsipe ay usaping mahalaga sa bansa. Ikaw, isang karaniwang tao lang, nangahas sabihin na hindi kailangan? Nais mo bang dayan ng emperador? Chinfeng, ikaw na tarantado. Tigilan mo ang kabalbalan dito. Sunhu, payuyo ko sa iyo ingatan ang iyong mga salita. Si Chinfeng ay ang kanyang kamahalan, ang prinsipe. Malalaman natin pagdating ng kanyang kamahalan. Sa gayon, bawat paglabag na nagawa mo laban sa kanya ay isa-isang aayusin. Ikaw? Nasbitang do as kind of aring baging prinsip. Ang sulat na galing sa kanyang kamahalan ay narito mismo. Pinapatunayan nitong si Chinfeng at kanyang kamahalan ay magkadugo. Siya mismo ang prinsipe. Dahil hindi ka naniniwala na ang sulat na ito ay isinulat mismo ng kanyang kamahalan, mag-imbita na lang ng professional na tagasuri ng sulat kamay upang patunayan ito. Kung hindi mo kayang mag-imbita ng tagasuri para sa sulat kamay, ibig sabihin nito ay may konsensyang may sala. Hadlangan ang pagtitipon ng kanyang kamahalan. Ang krimen na ito, lalo na ikaw, kahit ang Northern Guardian King ay baka hindi kayanin. Ang galing batang matalas ang dila. Sige na, sige. Dahil matigas ka pa rin sa harap ng kamatayan, matapang ka pa rin, mamatay ka na lang na kumbinsido? Espesyal na sugo, talaga bang iimbitahin mo ang isang tao upang patunayan ang sulat kamay na ito? Pero ang sulat kamay na ito ay talagang peke. Pumunta at imbitahin ang pinakamahusay na tagasuri mula sa 6 doors patunayan ang sulat kamay. Hayaan silang mamatay ng malinaw. Kapag napatunayan na ang sulat kamay, hindi tiyak kung sino ang mamamatay. Gayunpaman, ang pagpapatunay na ito ay hindi libre. Ang pagkaantala sa opisyal na ito ng matagal, kung mapatunayang peke ang sulat kamay, puputulin ko muna ang iyong ulo, tapos hihiwain ko ang batang iyon sa 1,000 piraso. Ang peke ay peke. Kahit mag-imbita ka pa ng 100 tagasuri, hindi ito magiging totoo. Ipapatupad ko ang batas ng patas upang mapatunayan ang pagiging totoo nito. Siya ang pinakamagaling na tagasuri sa hangganan. Hindi lang niya kayang suriin ang sulat kamay, kundi pati mga fingerprint at bakas ng paa ay malinaw niyang matutukoy. Mahalaga ito para sa pagbabalik ng kanyang kamahalan. Kailangan mo itong masusing suriin. Tama. Kung may kaunting pagkakamali, mananagot ka sa akin. Mga Ginoo, 13 taon na akong tagasuri, 5,000 sulat kamay ang nasuri ko at hindi kailanman nagkamali. Chinfeng, kahit anong gawin mo, wala kang mapapala. Alam ng lahat na ikaw ay anak ni Sun Hongmei. Kung uulitin mong insultuhin at tatanggalin ko ang dila mo ngayon din. Lalaban ka ba sa harap ng espesyal na sugo?
Kapag napatunayan na ang pagkatao ni Qin Feng, ang pagpatay ng prinsipe ay hindi paggamit ng dahas. Ito ay parusa. Kung siya nga ba ang prinsipe ay malalaman pagkatapos ng pagpapatunay. Mula sa aking obserbasyon, ang sulat kamay sa kautusan at ang sulat sa tala ay halos magkaiba. Ano pa ang masasabi? Qin Feng, narinig mo ba yan? Ang sulat kamay sa talang ito ay hindi isinulat ng hari. Hindi ka talaga ang prinsipe. Espesyal na sugo, putulin ang ulo niya. Ngunit sa aking maingat na paghahambing, natuklasan kong ang dalawang sulat na ito ay may pagkakapareho sa mga detalye ng guhit. Batay sa aking 30 taon ng karanasan sa pagsusuri ng sulat kamay, ang hatol ko isinulat ito ng iisang tao. Ito ang sulat kamay ng hari. Ano? Imposible! Tagasuri, tingnan mabuti. Ang sulat kamay ba rito ay galing mismo sa kamahalan? Kapag nangas kang magsalita ng kalokohan, mawawala ang iyong ulo. Isinusumpa ko ang buhay ng aking pamilya, tunay na sulat kamay ng kamahalan. Narinig niyo ba? Sino ang magwawalang hiyang magsabi nito? Ang peking pag-angkin sa sulat ng hari ay malubhang paglilinlang sa emperador, kabilang ang pagpuksa sa iyong siyam na angkan. Tama. Ano pang masasabi mo? Imposibleng mangyari ito. Ang aking pagsusuri ay tumpak at lehitimo. Handa akong ipangako ang buhay ko rito. Aalis na ako. Ang sulat ay sariling sulat kamay ng kamahalan. Ako ang kasalukuyang Crown Prince. Kanina pa kayong paulit-ulit na lumapastangan sa akin. Ano ang parusa sa inyo? Nararapat kayong bitayin. Mga gwardiya, hulihin si Sun Hu at ang kanyang angkan at dakpin silang lahat. Para sa sugo ng Northern Guardian, ipag-ulat ko sa kanyang hari upang siya mismo ang humusga sa iyo. Wala akong kasalanan. Ano ang karapatan ninyong arestuhin ako? Kahit pa napatunayan ang sulat sa papel na ay galing sa emperador. Ano naman? 30 taon mo siyang pinagsilbihan ng malapitan. Hindi ba't maaring nakahanap ka ng pandarayan ng sulat ng emperador? Tigilan ang magabintang na ito. May katwiran ito. Sa tagal ng iyong pagsilbi sa hari, alam mong lahat ang kanyang ugali. Madali lang gayahin ang sulat niya. Kahit pa dumating ang pinakamahusay na eksperto, baka hindi nila makilala. Mukhang ngayon yung makitungo ng maayos. Paano ito naging labag sa katwiran? Ang muling pagbubuklod ng hari at Crown Prince ay napakahalagang usapin. Hindi ba dapat maging maingat? Kung tunay kang Crown Prince, magpakita ka ng makapangyarihang katibayan ng iyong pagkamaharlika. Ang resulta ng pagsusuri ng dugo ay nasa papel na iyan. Napatunayan na ang dugo ng kanyang kamahalan at ang dugo ni Qin Feng ay nagsanib. Sila ay mag-ama. Anong patunay pa ang kailangan? Ngunit hindi mo mapapatunayan na ang papel na ito ay 100% tunay. Tama. Isa lang itong papel. Madali lang itong pekin. Pagkat hindi namin nasaksihan ang personal na pagsubok nito gamit ang dugo ni Qin Feng. Dahil ayaw mong maniwala kahit ano paman, hintayin na lang natin ang pagdating ng hari. Ang may katayuan na espesyal na sugo ay hindi mag-aaksaya ng oras dito sa iyo. Ikaw ang naunang nagsabi kanina na ang pagbabalik ng emperador at pagpapanumbalik ng prinsip ay mahalaga. Nangangailangan ng pag-iingat. Dahil ako si Qin Feng, ay maaring ang prinsipe. Bakit kung gayon hindi hintayin hanggat hindi nasusuri? Ikaw. Talagang karapat dapat maging prinsipe. Ang iyong mga salita'y puno ng dangal, makatuwiran at matibay. Maari kong sayangin ang oras na ito. Ngunit dapat kang magbigay ng sapat na ebidensya upang patunayan ang kanyang pagkatao. Si kanyang kamahalan ay papunta na. Kapag siya ay dumating, malalaman ng lahat. Shipam kailangan ng patunay. Sa aking palagay, nangugulangan ka pa rin ng oras. Kaya magbigay ng ebidensya upang patunayan ang kanyang dugong maharlika o pupugutan ko siya ng ulo ngayon din. Atake! Hindi gil. Ang tirahan ng haring tagapagtanggol ng Hilaga ay may Dragon Blood Sword. Tanging ang may dugong maharlika ang makakabunot nito. Dahil iginigiit mong dapat patunayan ni Qin Feng na siya ay may dugong maharlika, bakit hindi ipakita ang Dragon Blood Sword at hayaan siyang bunutin ito upang patunayan na siya ay royal na angkan? No ang iyong masasabi? Kabalbalon, ang Dragon Blood Sword ay isang kayamanan ng tirahan ng haring tagapagtanggol. Paano kaya ito mailalabas basta-basta para sa isang random na walang halaga? Ayaw mong dalhin ang Dragon Blood Sword dahil sa takot mong pag napatunayan ko ang pagkatao ko, pupuksain ko ang buong pamilya mong son? Katawa-tawa. Ikaw isang peke, bakit ako matatakot sa iyo? Kung gayon ilabas ang Dragon Blood Sword upang patunayan kung ako ba'y tunay na dugong maharlika. Sige. Ngayon ilalantad ko kayo ang tunay na pagkatao ng impostor na ito. Alabas ang Dragon Blood Sword. Una, palayain si Qin Feng. Paano niya mahuhugot ang espada? Hindi naman siya makakatakas. Kapag nabunyag ko ang tunay niyang pagkatao, puputulin ko ang mga ulo ninyong lahat. Qin Feng, maayos ka lang ba? Maayos lang ako, inay. Nagdusa ka. Chuero, salamat sa pananatili mo sa tabi ko.
Xiaofeng, makita kang lumaking may kakayahan. Itong kaunting hirap para kay inay ay wala lang. At hindi ko nabigo ang mahalagang tiwala ng hari. Qinfeng, maging ikaw man ang Prinsip Corona o isang ordinaryong tao, sasamahan kita, hindi aalis o iiwanan ka. Tama na. Hindi lang talaga siya ang prinsipe. Kahit anong daya pa ang gawin mo, walang silbi. Kung ako man ang prinsipe o hindi ikaw ang magdedesisyon. Kapag nahugot ko ang Dragon Blood Sword at napatunayan ang pagkatao ko sa mga ginawa mo ngayon, pagbabayarin kita ng 100. Tanging ang may dugong Maharlika ang makakahugot ng Dragon Blood Sword. Hindi mo ito mahuhugot. Paano kung mahugot ko? Kung mahuhugot mo, ibibigay ko ang ulo ko para pamputol mo. Ngunit kung hindi mo mahugot, puputulin ko ang ulo mo rito. Dumating na ang Dragon Blood Sword. Tunay na karapat-dapat sa numero 1 sagradong espada ng Hilaga. Qinfeng, ang estate na ito ay may-ari lamang mahugot ng may dugong Maharlika. Dali, hugutin mo na ang espada. Patunayan mo ang iyong pagkatao. Mabuti, imulat niyo ng mabuti ang inyong mga mata. Anong problema? Hilahin mo agad. Ginamit ng Northern Guardian King ang kapangyarihan upang selyuhan ito. Hindi ko mahila. Ano? Alam ko, ang Dragon Blood Sword ay ang pinakamataas na kayamanan. Maraming nag-aasam dito. Yung Northern Guardian King natakot na may magnakaw nito. Kaya ginamit niya ang kapangyarihan upang selyuhan ang Dragon Blood Sword. Ang Northern Guardian King ay ang pinakamagaling na eksperto sa Hilaga, isang martial god. Mas mataas ang kanyang lakas. Hindi ko mahila. Kung di mo mahila, di mo mahila. Tumigil ka sa pagdadahilan. Dahil hindi mo mahila, pinapatunayan nito na ikaw ay hindi mula sa dugong Maharlika. Ang Baraso dapat sabihin. Honchil, Qinfeng si Qinfeng ay hindi pa mahila, maghintay lang ng kaunti pa. Punong tagapamahala, ang taktika mong ito na pagpapaliban ng oras ay nagamit na dati. Ano, gusto mo bang gamitin muli? Kung ang kanyang kamahalan ay papunta pa lang, hindi ko sana sasayangin pa ang salita sa inyong mga traidor. Kas at Hao Qinfeng nakutsahan na magpanggap na Crown Prince. Ikaw ang traidor. Kaya kong hilahin ang espada upang patunayan ang aking pagkatao. Tama na. Sa aking palagay, hindi mo ito mahuhugot sa buhay na ito. Hindi mula sa dugong Maharlika. Hindi lang sa buhay na ito, hindi mo mahuhugot sa susunod na buhay. Maghintay lang ng kaunti. Tiyak na hihilahin ni Qinfeng ito. Gaano pa katagal bago? Kaya kong hilahin ang espada. Kaso lang, ang Northern Guardian King ginamit ang kapangyarihan para selyuhan ito. Kung hindi mo mahila, hindi mo mahila. Huwag nang sayangin ang oras. Balik mo sa akin ang Dragon Blood Sword. Luhod ka at aminin ang iyong kasalanan. Yaari kitang patayin ng mas mabilis. Nakikiusap ako sa espesyal na sugo na bigyan si Qinfeng pa ng kaunting oras. Naniniwala ako talagang kaya ni Qinfeng bunutin ang espada. Bigyan siya ng oras. Sa anong batayan? Isa lang siyang huwad. Kahit bigyan mo siya ng 100 taon, wala rin itong silbi. Isa pang 15 minuto. Sa kakayahan ni Qinfeng, sigurado siyang makakabunot ng espada. Kung hindi niya kayang bunutin, talagang hindi niya kaya bunutin. Pagbunot ng espada ay nakasalalay sa dugo, hindi lakas. Nakikiusap ako sa espesyal na sugo. Bigyan si Qinfeng pa ng isang pagkakataon. Nakapagbigay na ako sa kanya ng maraming pagkakataon. Ngunit siya ay kulang sa kakayahang patunayan ito. Lumayo ka. Tigil. Qinfeng, kailangan mong bunutin ang espada ng sabay. Focus ang iyong lakas. Dahil tumatanggi kang umamin, uumpisahan ko muna ang iyong matandang ina. Tigil. Qinfeng, huwag mo akong alalahanin. Bunutin ang espada. Patunayan mo ang iyong sarili. Sushueru, nakikita mo na ba ng malinaw? Hindi siya ang koronang prinsipe talaga. Mas mabuti pang lumayo ka sa kanya. Hindi niya mabubunot ang espada. Hindi niya mapapatunayan ang sarili. Sino nagsabing di ko mabubunot ang espada? Sino ang nagsasabi na wala akong paraan para patunayan ang pagkatao ko? Panoorin ninyo. Paano ito posible? Siya talaga hinugot ang espada ng dugo ng dragon. Si Qinfeng ay tunay na dugo ng Maharlika. Talagang imposible. Si Qinfeng ang prinsipe tagapagmana. Siya hinugot ang espada ng dugo ng dragon, patunay ng kanyang dugong Maharlika. Ano bang masasabi mo? Lalakas loob mong atakihin ako? Ako ang kasalukuyang prinsipe tagapagmana. Huwag na lang putulin ang isang braso mo. Kahit pakunin ko ang ulo mo, ano ang magagawa mo? Qinfeng, nagkaintindihan lang tayo kanina. Hindi pagkakaunawaan? Minura mo ang ina ko at kinuha ang aking minamahal. Sa isang salita lang, hindi pagkakaunawaan. Akala mo ba'y mabubura lahat iyan? Qinfeng, kahit pa nagawa mong hilahin ang espada tapos ano? Hindi pa rin iyan patunay ikaw ang prinsipe tagapagmana.
Ngayong may pambihirang lakas ka, baka umasa ka sa puwersa gamit ang lakas mo. Tama. Bagamat nagawa mong hilahin ang espada, hindi nito mapapatunayan ng buo ang iyong pagkatao. Bagamat matalas ang espada, isa pa rin itong walang buhay. Basta't ang lakas pandigmay lagpas sa martial god, kaya nila itong hilahin gamit ang lakas. Sa tingin ko'y, nagbibigay ka lang ng pilit na dahilan. Si Qin Feng ang walang duda prinsipe tagapagmana. Ang mga paglabag mo sa kanya mga kasong kamatayan sa 9 na henerasyon. Sinabi mong siya ang prinsipe tagapagmana, ngunit hindi pa rin ako kumbinsido. Anak ng hari tagapagtanggol ng Hilaga. Para patunayan ang pagkatao ni Qin Feng, maliban kung siya at anak ng hari ng Hilaga ay susuriin ng dugo. Kung ang kanyang dugo at ng anak ng hari ng Hilaga ay maghalo, aaminin ko ang aking krimen. Qin Feng ay kinilala na ng kanyang kamahalan. Sila'y mag-ama, mas malapit na relasyon. Samantalang si Qin Feng at anak ng hari ng Hilaga ay magpinsan lamang. Kahit isa sa pagkilala, hindi pa ang kanyang pagkakataon. Samsan Chenchiling nagsabi ni hindi ka kupagagayton? Sino ang nagsabing hindi pa ako? Babati kamahalan. Paano nasugatan ang kamay mo? Sino ang nangahas humawak sa tagapalasyo ng hari ng Hilaga? Si Qin Feng ang Prinsipe Corona. Ang taong ito paulit-ulit na nagkasala sa Prinsipe Corona. Prinsipe Corona, pinutol lang ang kamay at hindi pagkuha ng buhay niya. Ay paggalang na sa hari ng Hilaga at iniligtas ang kanyang buhay. Siya ba ang Prinsipe Corona? Sino ang nagsabi? Nawawala ang Prinsipe Corona, 20 taon na. O paano bang nilising hamak na taga-probinsya magpanggap na siya? Kung ako man ang Prinsipe Corona o hindi mo dapat pagpasyahan. Sumailalim na ako sa blood test kasama ang hari. Malapit na siyang dumating. Sumailalim ka sa blood test kasama ang hari? Nasaan ang patunay? May pasalitang utos mula mismo sa hari. Ang sulat kamay dito ay isinulat din ng hari. Ang resulta ng blood test sa pagitan ng hari at ni Qin Feng ay lumabas na. Si Qin Feng ang Prinsipe Corona. O sa dibdibong bareng bayas o tenging ang hari ang balusayan dita ng personal ang balido. Kung hindi personal na makikita, hindi ako naniniwala. Ikaw? Dahil hindi ka naniniwala, kung gayon mag-blood test tayo dito. Hanggat may dugong maharlika tayo, siguradong magsasama ang dugo natin. Kung gayon, kung ako man ang Prinsipe Corona o hindi, malinaw na sa lahat. Mahalaga ang dugo ko. Paano ko ibubuhos para sa hamak na mamamayan? Nangahas humawak sa tagapalasyo ng hari, talagang walang hiya ka. Bantay, paano kung si Qin Feng nga ang Prinsipe Corona? Nangahas ka bang kumilos laban sa Prinsipe Corona? Hindi ka ba natatakot pagdating ng hari kahit ang hari ng Hilaga ay hindi ka maililigtas? Akala mo ba pinalaki ako sa banta? Kamahalan, huwag po kayo. Ang grupong ito ay napaka-arogante ngayon. Pinakamainam na gawin ang blood test para ilantad ang imposter na ito kung sino talaga siya. Sa panahong iyon, kamahalan, maaari mo silang gawin ang gusto mo kung paano mo nais silang patayin. Paano ako mapapasailalim ng ilang hamak na karaniwang tao at eunuko? Mahal na Prinsipe. Hindi niyo alam, hindi masukat ang lakas ng binatang ito. Nakaabot na siya sa antas ng Diyosa ng digmaan. Maliban na lang kung nandito ang tagapagtanggol ng Hilaga, kung hindi, walang makakapigil sa kanya rito. Ganun ba? Tama. Kahit peke ang batang ito, kahanga-hanga ang kanyang lakas. Mainam siyang ibunyag agad. Saka natin siya parusahan. Tama po, mahal na Prinsipe. Kapag nabunyag ang tunay niyang pagkatao at napatunayang nagpapanggap sa trono, saka natin siya makakasuhan ng malubhang sala. Kahit gaano siya kalakas, hindi niya kayang labanan ang buong bansa. Meron akong pasalitang utos mula sa emperador tungkol sa pagkilala. Hindi ako imposter. Impostor ka man o hindi matutukoy sa isang pirasong papel. Walang saysay ito. Kailangan pa rin ng pagsusuri ng dugo para patunayan ang lahi niyang dugong bughaw. Kung tunay kang tagapagmana, magpinsan kayo ng mahal na prinsipe. Kapag naghalo ang inyong dugo sa tasa, magkakaisa ito. Kung hindi, maghihiwalay ang mga dugo, hindi magsasama. Nagawa ko na ito kasama ang kagalang-galang. Basta magkaugnay tayo sa lahi, magkakaisa ang ating dugo. Gawin na ang pagsusuri ng dugo. Hindi ako takot mapatunayan. Ngayon, wakas mo na. Hindi ko paniniwalaan kahit nandito ang anak ng tagapagtanggol, makakapagpanggap ka pa. Mga gwardiya, ihanda ang pagsusuri ng dugo. Upang ibunyag ang impostor na ito, sa karaniwan, hindi ko ibubuhos ang napakahalaga at walang katulad na dugo. Kung tayo'y magkaugnay sa lahi, magkakaisa ang ating dugo. Impostor ako man o hindi, malalaman sa pagsusuri. Hindi naghalo ang dugo. Ikaw ay walang dugong maharlika. Ofiano it's Techieri. Si Qin Feng ang Prinsipe. Ang dugo ng bawat maharlika ay dapat maghalo sa kanyang dugo. Bakit hindi? Dahil ang aking dugo ay naghalo na sa mahal na hari, dapat din itong maghalo sa iba pang maharlika.
Ayon sa relasyon, ang anak ng hari ng hilaga ay pinsan ko, malayong kamag-anak. Imposible talagang hindi sila maghalo. Nakita ng lahat ang resulta, di ba? Sino ang pinsan mo? Isa ka lang ordinaryong mamamayan. Posible kaya na hindi ka dugong Maharlika? Chinfeng, hangal ka talaga. Nilantad mo ang sarili mong pagkatao at ngayon ay bumabalik ka upang atakehin ang anak ng hari ng hilaga. Posible nga yan. Sinasabing noong una, ang hari ng hilaga ay nasugatan sa baywang at bato sa digmaan, kaya hindi na siya magkaanak habang buhay. Noong panahong iyon, nagpadala pa ang hari ng espesyal na regalo. Naging anak siya paglaon. Mukhang ang anak ay hindi tunay na anak ng hari, kundi inampon. Nagsasalita ka ng walang saysay. Paano mo nagawang magpakalat ng chismis na ang hari ng hilaga ay baog? Ako bilang kanyang maaasahang katulong, paano ko hindi malalaman ang ganitong bagay? Ganitong bagay ay lihim ng Maharlika. Paano mo kaya nalaman? Kahit ako alam ko lang dahil palagi akong kasama ng hari. Kaya ko ito nalaman na kahit sa loob ng palasyo, kaunti lang ang nakakaalam ng hari ng hilaga ang lihim ng pagiging baog. Matapang ka, hindi mo lang ako sinisiraan pati ang aking ama. Sigurado akong ako ang tunay na anak ng aking ama. Mga guwardya, takpin silang lahat, patayin sila sa talim. Gaano katagal pa bago tayo dumating? Malapit na tayo. What is your dadadabahan na hari? Aking mabuting Fenger, magkikita na tayong muli. Itaga ninyo sila gamit ang talim. Tigil, lahat, tigil! Kamahalan, huwag kumilos ng padalos-dalos. Si Chinfeng, ang prinsipe tagapagmana. Tigil na ang pagdadahilan dito. Kahit ang kanyang dugo ay hindi makakahalo sa dugo ko. Hindi siya karapat-dapat magkaroon ng dugong Maharlika. Paano niya tinawag ang sarili niyang prinsipe? Sumailalim ako sa blood test kay Majestad. Malapit na siyang dumating. Sinabi lang niya si Majestad ay nasa Mount Tai. At nananaginip ka pa rin dito? Inispip mo pa rin darating si Majestad para sa'yo, hindi ba? Kahit pa makipagtalo ka, nabigo ang blood recognition test. Nabigo ang blood recognition test. Sapat na ito upang patunayan na wala kang kahit bakas ng dugong Maharlika. Umamin ka na ngayon at mamatay ka agad ng mabilis. Kung matigas ang ulo mo, ang naghihintay sa'yo ay kamatayan sa 1,000 hiwa. Malubten, gusto mong imapit si Majestad dito. Kung maglakas loob kang hawakan kahit isang hibla ng buhok ni Chinfeng, ikaw na talaga ang haharap sa kamatayang 1,000 hiwa. Tigil na ang pananakot sa akin. Kahit pagputol-putulin ko kayo at ipapakain sa mga aso, hindi darating ang emperador. Atake! Mapangahas, naglakas loob ka pa ring lumaban? Arkero, palaputukin ang inyong mga pana. Chinfeng, gaano ka man kalakas? Kaya mo bang salagin ang ulan ng mga pana? Malapit na si Majestad. Huwag sarilinin ang kapahamakan. Kayo ang nagsasapanganib sa sarili ninyo. Ang taong ito ay nagpapanggap na prinsip. Kahit kamatayang 1,000 hiwa ay karapat-dapat na kamatayan para sa kanya. Palaputukin ang mga pana. Tigil. Sino ang mangangahas hawakan ng prinsipe ko? Sino ang nangangahas humawak sa aking crown prince? Kami po'y bumabati sa inyong kamahalan. Kami po'y bumabati sa inyong kamahalan. Tumayo na kayong lahat. Ama. Fenger, sa wakas ay natagpuan na kita. Ang babaeng ito po'y bumabati sa inyong kamahalan. Maaari na po kayong tumayo. Maaari na po kayong tumayo. Na si Feng Er ay nagkaroon ng ganitong araw ay dahil sa inyong kabutihan at pag-aaruga. Tanggapin po ang aking pagyuko. Mahal na hari, kayo po'y lubos na nagpaparangal. Mukhang magaling kayong umarte. May palabas ba kayo rito? Ikaw ba ang anak ng Northern Guardian King? Tama. Ang Northern Guardian King ang aking ama. Kahit ang Northern Guardian King mismo, kapag nakita ako, ay luluhod at susunod bilang nasasakupan. Sabi mo ikaw ang emperador, kaya ikaw na nga ba? Walang hiya! Ikaw, isang anak lamang ng Northern Guardian King, hindi mo man lang kilala ang emperador? Ako'y ipinanganak at lumaki sa hilagang hangganan. Hindi ko pa nakita ang emperador. Ngunit kumuha lang kayo ng kung sino para magpanggap. At akala ninyo ay maloloko ninyo lahat? Dahil hindi mo siya kilala, maaari kang magtanong kung kinikilala siya ng iba. Hindi ko rin siya kilala. Ang matandang ito, hindi ko pa siya nakita. Isa ka lamang general na ika-4 ang rango, hindi ka karapat-dapat na humarap sa korte. Lalong hindi ka karapat-dapat makita ang mahal na hari. Hindi ko akalain na isang araw kakailanganin kong patunayan ang aking pagkatao. Kung hindi mo mapatunayan, ibig sabihin ay nagpapanggap kang emperador. Sa panahong iyon, papatayin kita kasama sila. Naghahanap ka ng kamatayan. Tama na. Hindi na kailangang makipagtalo sa palakas sa balon. Dahil ang bata ay walang alam, tawagin ang matanda. Tawagin ang Northern Guardian King para sa akin. Ang aking ama ang nagbabantay sa hangganan. Sa tingin mo, kaya mo siyang ipatawag? Ako ang anak ng langit. Dahil dumating na ako sa hilagang hangganan,
Ang Northern Guardian King ay dapat lumapit upang magbigay galang sa akin. Ang Northern Guardian King kailangan pa rin magbigay galang sa iyo. Matandang hangal, napakahusay mong umarte. Kahit gaano kagaling wala rin yan. Paano ipapatawag ang aking ama ng isang impostor? Kung darating man ang Northern Guardian King, malalaman din natin. At kung hindi siya dumating, ano ngayon? Dahil alam niyang nandito ako, siguradong darating siya. Kung hindi, ang krimen ng pagtataksil sa pinuno na ginawa ng kanyang anak ay hindi niya kayang tiisin. Pinag-uusapan pa ang pagtataksil sa pinuno? Atom, ikaw nga ang emperador, kasalanan ko ang pagtataksil sa pinuno. Sayang, isa ka lang mabantot na matanda, karapat dapat tapak-tapakan ng aking paa. Bibigyan ko ang Northern Guardian King oras na maubos ang isang insenso. Hayaan siyang pumunta at makita ang mahusay na anak na pinalaki niya. Opo. Kung kaya mong ipatawag ang aking ama sa loob ng oras na maubos ang insenso, pupugutin ko ang sarili kong ulo at ibibigay sa iyo bilang taburete. Sinabi mo yan sa iyong sarili. Kamahalan, huwag nang sayangin ang oras sa kanila. Ang Northern Guardian King ay lubhang abala sa pagbabantay. Wala talaga siyang panahon para sayangin dito kasama sila. Hindi, napaka-arogante nila. Hayaan muna silang maging mayabang. Pagkatapos ng oras na maubos ang insenso, kung hindi pa dumating ang aking ama, itapon ko silang lahat sa ilog na pakainin ng mga isda. Kung gayon, maghintay ka na lang. Sige, ang oras para sa isang insenso ay lumipas na. Hindi ba ang sabi mo ipapatawag mo ang hari? Nasaan siya? Nasaan siya? Saan? Malapit na siya rito. Malapit, walang duda. Kayo na mga walang kwenta ay hindi karapat-dapat sa buhay na ito na makilala ang aking ama. Mga gwardiya. Tigil. Tigil. Kamahalan, ang inyong abang lingkod ay nabigong salubungin kayo ng maayos. Hinihiling ko po ang inyong kapatawaran. Siya nga ang emperador. Tapos na ang lahat. Ama, napagkamalan niyo ba ang taong ito? Isa lang siyang pabigat na matandang sibilyan. Paano siya magiging emperador? Walang hiya. Lumuhod ka at aminin ang iyong krimen. Kamahalan, hindi ko talaga alam na ikaw nga ang emperador. Nainsulto ko kayo kanina. Patawarin niyo po ako. Ako ang anak ng langit. Ang dangal ng anak ng langit ay hindi dapat insultuhin. Si Xiao Feng ang prinsipe ng korona. Hindi rin siya dapat insultuhin o pagmalupitan. Ngunit ang iyong mabuting anak, hindi lamang paulit-ulit ang nagkasala sa akin, kundi nanawagan pa para sa kamatayan ng aking prinsipe, hari ng Hilagang Tanod. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Bilisan mo lumuhod at yumukod sa kanyang kamahalan na prinsipe. Humingi ng kapatawaran sa kanyang kamahalan na prinsipe. Hinihiling ko ang kapatawaran ng kanyang kamahalan na prinsipe. Tinawag mo ang aking kamatayan. Hindi ko iyon alintana, ngunit hindi mo dapat hinayaan ang iyong mga tauhan na apihin ang aking pamilya. Hindi ko talaga alam. Dahil lamang ako ang prinsipe ng korona, kaya ngayon ay inaamin mo ang iyong pagkakamali. Kung ako ay ordinaryong tao, natatakot akong hindi ko man lang malalaman kung paano ako namatay. Dahil ang aking anak ayaw kang patawarin, kung gayon ay magpakamatay ka upang makabawi sa iyong krimen. Hindi ko na ipagpapatuloy ang usaping ito. Kamahalan, ang aking anak ay lumuhod na at umamin ng pagkakamali. Ang usaping ito dapat nang itigil, hindi ba? Hindi, kung ang anak ng langit ay lumabag sa batas, parusahan siya tulad ng karaniwan. Lalo pa ang anak ng hari ng Hilagang Tanod. Sa pag-uutos na magpakamatay siya, binibigyan ko na siya ng malaking karangalan. Gawin mo. Tatay, iligtas mo ako. Ayokong mamatay muna. Opo, kamahalan, anumang mangyari siya ay siya pa ring inalagaan ninyo. Hindi mo pwedeng pagmasdan siya'y mamatay. Hanggat ang Northern Guardian King ay determinado ipagtanggol ang anak, tiyak niyang poprotektahan tayo. Dapat akong kumapit ng mahigpit sa malakas na ugnayang ito. Hanggat narito ang iyong ama, walang sino man ang makakasakit sa buhok mo. Northern Guardian King, talaga ba ang nais mong ipagtanggol ang iyong anak na suwayin at salungatin ako? Kapatid, ang buong buhay ko'y ginugol sa serbisyong militar. Buong puso kong inialay sa Gracia. Iisa lang ang anak ko. Gusto niyo pa siyang patayin. Hindi ba ito tulad ng pagtusok ng kutsilyo sa puso ko? May batas ang estado. Ininsulto niya ang Crown Prince at nilinlang ang monarko. Ito ay kasong kamatayan. Ganon ba? Ngunit ngayon nasa hilagang hangganan ka. Ang 3,000 linang hangganan ay lahat. Sakop ko ang Northern Guardian King. Ano ang sinabi mo? Bawat pulgada ng lupa ay sa hari. Northern Guardian King, sa mga salitang iyan, balak mo bang maghimagsik? Ano ang ibig mong sabihin sa paghihimagsik? No, Emperor ay maharlika. Ang aking ama ay maharlika rin. Kung ang Emperor ay pwedeng umupo sa trono, bakit hindi pwedeng ang ama ko? Ang umupo. Tama, ang Northern Guardian King namamahala sa 100,000 kawal at nagbabantay ng hangganan. Kwalipikado siyang maghangad ng trono. Northern Guardian King.
Ipipilit mo pa ba ang iyong pagkakamali at pilitin ako? Naharapin ka rin? Harapin mo ako? Sa loob ng 10 li, lahat sila ay sa akin. Kapatid, kung nais mo akong harapin, natatakot ako. Oo, hari ng hilaga. Akala ko dati pinagbibigyan lang ang iyong anak. Ngunit ngayon, mukhang matagal mo nang binabalak ito. Nang ang yumaong ama ay ipasa ang trono sa iyo, talaga'y di ko matanggap. Bakit ikaw ang dapat na emperador, malayang nabubuhay sa kapital, samantalang ako'y ipinatapon sa lupain ng hirap at pait bilang isang hamak na prinsipe? Ang pagiging prinsipe itinuturing bang hamak na buhay? Kung gayon, anong klaseng buhay meron ang tunay na mahihirap na ordinaryong tao? Ikaw isang bata pa, anong nalalaman mo? Tayo sa royal family ay isinilang upang mamuno sa iba. Mas mahusay ako kaysa kuya ko. Bakit hindi ako pwedeng emperador? Ito ay pagtataksil. Kung sino ang may pinakamalakas, siya ang magiging emperador. Ngayon, sa aking hilagang hangganan, 100,000 sundalo'y handa. Kuya, ang trono, mas mabuting ibigay mo na sa akin ang sunod-sunuran. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagbaliwala sa ugnayang magkapatid. Kung tunay mong pinahalagahan ang ugnayang magkapatid, paano mo nagawa ang ganitong pagtataksil? Hari ng hilaga, itigil mo ang mapangahas mong salita nito. Kaya sa pagsasabi nito, ayaw mong isuko ang trono? Ngayon, ang dakilang siya ay mapayapa. Ako ay nagsisilbi ng mahusay ang tungkulin bilang emperador. Para sa iyo na agawin ang trono ay walang katarungan at mali. Kapag napatay kita, hindi na ba ito makatwiran? Sige, huwag mo siyang subukang saktan. Kung gusto mong saktan ang tatay ko, lalampasan mo muna ang bangkay ko. Sige. Uunahin kita. Ama! Patayin ang bastos na yan. Patayin siya. Lewis na ang magiging prinsipe. Hari ng hilaga, ipagpapatuloy mo pa ba ang iyong mali? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung babalik ka ngayon, hindi pa huli ang lahat. Uurong ka? Kapatid kong nakatatanda, nagkakamali ka ba? Kung gayon huli na para umurong. Magkapatid naman tayo. Kung aaminin mong mali ka at magsisi, ako makakaligtas sa buhay mo. Oh, talaga? 20 taon na ang nakalipas nang tangkain kang patayin ng rebeldeng. Alam mo ba kung bakit? 20 taon na ang nakalipas. Ang mga rebeldeng iyon ay mga tauhan ko talaga. Matagal ko ng pinlano na alisin ka at kunin ang pwesto mo. Sino ang mag-akala na napakaswerte mo at nakaligtas ka? Ikaw, hari ng hilaga, tinuring kitang kapatid. Pero ikaw, para sa pagkuha ng trono, bulag sa kasakiman at ambisyon, niliban kang magplano ng pag-agaw. Walang pagkakapatiran sa paghahari. Para sa trono ng imperyo, ang pagpatay sa kapatid o ama ay walang halaga. Ang taong hindi man lang pinapahalagahan ng pamilya, malamang hindi maiintindihan ang paghihirap ng bayan at hindi magiging mabuting emperador. Ano ang alam mo? Palaging ang nanalo ang hari, ang talo bandido. Kapag naging emperador na ako, kung ang mga pasaway na karaniwan ay maglakas loob na magsalita laban sa akin, buburahin ko ang buong pamilya nila. Para sa isang matagal na prinsipe ng napakatagal, ang iyong pananaw ay mas mababa pa sa aking anak na naglalakbay sa labas. Tubig ang magdadala ng bangka. Maaari rin itong ibagsak. Kung hindi mo nais na maging mabuting emperador, ang estado ng dakilang siya sa huli ay babagsak dahil sa bayan. Ngayon ako ang nanalo. Hindi ko kailangan na magturo ka ng mga prinsipyo. Noong nakaraan, nagkataon lang na swerte ka. Pero ngayon, hindi ka na magiging kasing swerte. Kapatid kong nakatatanda, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Ibibigay mo ba ang trono o hindi? Hari ng hilaga, ako bibigyan ka rin ng isang huling pagkakataon. Umatras ka. Hindi pa huli ang lahat. Dahil ayaw mong kilalanin ang panganib, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Mga tanod, ihatid ang aking kapatid sa huling lakbay. Buwisit! Kayong mga paslit na bubuwang na ba kayo? Ang ama ko ang gumawa sa inyo bilang mga kung sino. Pangahas ninyong ibaling ang inyong mga patalim laban sa aking ama. Pangahas? Ikaw ang tunay na mapangahas. Haring tagapagtanggol ng hilaga, binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Ngayon, hindi na ako magpapakundangan sa ating pagkapatiran. Sa paningin ko, ikaw ay wala na kundi isang rebelde, isang taksil na opisyal. Ama, ito, ano ang nangyayari? Matagal ko nang alam na ang haring tagapagtanggol ng hilaga ay nakipagsabwatan sa mga rebelde. Kaya nitong mga nakaraang taon, ako'y naghanda na sa loob ng Northern Guardian Army. Imposible. Sila, mga tauhan ko silang lahat. Ang Northern Guardian Army ay una sa lahat mga sundalo ng dakilang siya. Pangalawa lamang sila bilang iyong mga nasasakupan. Sa palagay mo ba napipiliin nilang sumunod sa iyo at maging mga rebelde? O mas gugustuhin nilang manatiling tapat sa kaharian at maging mga bayaning tagapagtanggol ng hilaga? Nangangakong susunod sa inyo hanggang kamatayan. Ha! Mabuti, napakabuti. Ang matandang luya ay mas maanghang. Kahit kontrolado mo ang Northern Guardian Army, hindi mo pa rin kayang labanan ako. Ako ang pinakamagaling na mandirigma sa hilaga.
Kahit libu-libong kawal ang nasa paligid, kaya ko pa rin kunin ang ulo ng kalabang general. Ama, mag-ingat kayo. Nakapagpalaki ka ng mabuting anak. Kamahalan, kahabagan ninyo ako. Kamahalan, pakihabag po. Kamahalan, nagkamali ako. Kamahalan. Si Inang Sun ang siyang, para sa akin, nagpalaki ng ganitong mabuting anak. Ina, ako rin po ang Corona Prinsipe. Sa inyong kabutihang loob, babayaran ko po ito ng makasandaang beses. Mabuting anak. Mabuting anak. Hindi ko hinihingi ang kapalit. Ang hangad ko lang ay maging isang masipag at mapagmahal na emperador. Ina, ipinapangako ko po. Sa bisa ng aking utos, ang karaniwang babae na si Sun Hongmei, dahil sa pagpapalaki sa Corona Prinsipe, ay binibigyan ng titulong Emperatrice Dowager. Salamat po, kamahalan. Ina. At ngayon, dalhin ang mga taksil na opisyal na nagnais sumira sa Corona Prinsipe at sa Emperatrice Dowager, hatakin silang lahat upang bitayin kasama ang kanilang pamilya. Kamahalan. Kamahalan.